buong Pilipinas. It's a beautiful Friday morning, Ricky Girl. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Nako, Yan. talaga ba kayo, para ba kayong ako na talagang looking forward sa weekend? Of para course. makapahinga. Oo, makatulog man lang tayo ng isang oras extra. Extra, correct, di Diba? ba? Kumain ng masarap, nakaano lang tayo, bed rotting. Ako, Ay, ang that's what I'm sarap looking nun. forward to, bed rotting. Sa weekend, gusto ko lang lahat gawin na lang sa kama. Manood ng TV, kumain, ano pa bang ginagawa sa kama? Matulog. Matulog, yun. Yun talaga. Tulog, kain. Magbasa-basa. Tulog, kain. O, di ba? Yan. Tulog, kain, Oo. tulog, kain na lang. Tatayo ka lang para magpunta sa restroom. Ayun lang ako din. Pero namimiss ko na yung mga Maligo, di ba? Maligo ka pa. Oh, syempre maliligo naman ako, di ba? Kasi yung iba, parang bed rot talaga. Oo. Ayun yung pagkakatuloy na kapajama lang sila buong Buong araw. Pero huwag niyo kalimutan po, Oo. magsipilyo man Ayun lang. ang importante. Di ba? Oo, Baka mag-teeth-rotting kayo. Oo, kung ayaw mong maligo, at least brush your teeth Brush your naman, teeth. di ba? When you wake up and before you go to sleep, kung ayaw mong walang liguan, para tipid na rin sa tubig. Tama, di ba? Oo. Oh, it's a Friday, it's a beautiful Friday. Mainit na po ang panahon. Pero Sobra. samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10. We will try to keep you cool. We will try to keep you calm. Yan. We will try to excite your Friday morning. Oh, exciting talaga ngayon ang ating mga balita. Oo. Kaya abangan niya. Tsaka Oo. pati guests natin. Mga guests natin, mga Oo. ano ito, masarap kausapin kasi Oo. mga madadaldal, Oo, marami sobra. silang mga thoughts. Oo, di ba? Wala na tuloy tayo mga sige na tanong. April 24 na po, next week na po, Mayo na. Tapos Wow. ano pa yun, long weekend, Long weekend May na 1, naman. and it's a Friday! Holiday nila. Holiday tayo, nila, nandito tayo pa wala. rin. Sabi ko nga Yan. kay Dante, sabi ko next Friday, long weekend. Buti pa sila, may long weekend. Tayo, mga alipin ng salapi, nandito. Ano yan, para sa bayan. Oh, para sa kaban. Para sa kaban natin. Okay, ito na muna ang ating swabing pambungan ngayong umaga. May itong may isang grupo ng mga first-year nursing students mula po ito sa Guagua, Pampanga. Naku, masarap dyan ang pagkain Halo-halo, sa Pampanga. masarap dyan sa Oo nga, Guagua, kaya oo. nga eh. Ang hindi naasahan po nilang naging daan para matulungan po si Jose Raimundo, o mas kilala po na si Tatay Jose. Siya po ay isang tindero po ng mga lobo, ng mga balloons. Diyan po sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga. Sa isang TikTok video po na in-upload po ni Angel Laksamana, ayan makikita yan po, kung kayo po ay nanonood sa inyong mga TV sets, makikita pong bumibili lamang sila ng isang lobo. Oh, bumili sila ng isang lobo. Tapos, humanga daw sila kay Tatay Jose dahil hindi daw ito iniinda ang hirap ng pagtitinda po sa kalye para may taguyod ang kanyang pamilya. 'Di ba? Imagine pag ikaw ay nagbebenta ng lobo, syempre outdoors 'yon. Hindi ka naman pwede magbenta ng lobo indoors. Oo. So imagine nakabilad ka sa araw, tapos 'di ba, mainit. Tapos kahapon, mararamdaman mo yung humaliglig. Oo. Tapos malagkit, 'di ba? Humid talaga. Humidity. Ayun na lang. Oo. So sa isang video na pinost agad ay nag-viral. Oo. At umani ng mahigit sa Ilan? 1 million What? views. Wow. Dahil dito, sa lakas po ng social media, marami po ang na-inspire kay Tatay Jose. At nagbigay po ng donasyon at paghanga kay Tatay Jose. So sa tulong po ng mga netizens, nabigyan po si Tatay Jose ng medical check-up, salamin, hindi mirror salamin para sa mata, groceries, at natupad maging ang kanyang simpleng birthday wish. So ayan Nakakatuwa kumain naman. sila sa isang fast food joint kasama yung mga nursing students mula po sa Guagua. So tinan mo, di ba, those little acts of kindness, Totoo. you don't really realize how happy you can make one person feel. Or talagang nai-inspire, it's a very inspiring story, maraming tumulong tuloy. So yung mga ganyan, small acts of kindness talaga, it will come back to you 1,000-fold. I really believe that, di ba? sana naman You shout it out to the universe and the universe will really answer you back with more blessings. Kaya sabi mo, di ba kahapon, yung balita natin si Kim Chu, Oo. dahil talagang likas sa kanya talaga naging Oo, na matulungin. tumutulong. Tuloy-tuloy Correct. yung projects Tuloy-tuloy sa mga kanya. projects niya talaga. Oo. So ayun talaga tayo mag-effort po tayo. Lalo na kung tayo po ay nakakaluwag ng konti. Tama, oo. Di ba? Eh di, at saka what did it cost this nursing students? Hati-hati Nothing. pa sila, No, di ba? nothing. Wala Kasi talaga, no? sila, nag-upload lang sa TikTok. O ano ba yun? Oo. Eh may data na talaga sila. Oo, Because of oo. that inspiring video, marami na ang gustong tumulong. O di ayan, mag-grocery, nakapag-medical check-up si tatay, o nakapag-birthday party,
Diba? Oh, diba? So, very diba? nice, Isang very lobo inspiring. niya, diba? Isang lobo. Nagsimula sa isang oo. lobo, naging birthday party Correct, bigla. diba? Oo. O, Kaya Ricky. hindi ako naniniwala dun sa mga iba na, ay kasi lalaki ng katawan, di ba? Oo. Pero ayaw magtrabaho, Ay, hindi naku, nagtatrabaho. ako rin. Kasi kung may if there's a will, there's a way. Di ba? Oo. Parang si tatay, hindi Oo. niya, hindi katandaan Pag may niya. gusto, gumagawa ng paraan. Yun na nga, meron yan Pag eh. ayaw, May gumagawa ng dahilan. Yan. Ayan. Kaya sana maging inspirasyon din si tatay sa ating lahat. Correct. Ito naman, Oo. Patpi. Beat my story. Well, ito, naunahan tayo ng Turkey. Bakit? Di ba lagi natin kausap ang DICT? Oo. Pero sila, alam Oo. naman natin, may kabutihan naman talaga yung online. Pero may mga bansa rin na gustong higpitan. Di ba napag-uusapan Oo natin nga, ito, kung oo. paggamit nito, di ba? Age appropriate, Lalo na no? para sa mga kabataan. Yes. Sa Turkey, or sa Turkey, ipinasanap ang bagong batas na magbabawal sa mga batang wala pang 15 years old na gumamit ng social media. Sa ilalim ng panukalang ito, hindi papayagang gumawa ng accounts ang mga kabataan at obligadong magpatupad ng age verification systems sa mga digital platforms. Layunin po ng batas na protektahan ang kabataan laban sa harmful online content at negatibong epekto ng labis na paggamit ng internet. Hindi lang Turkey ang gumagawa ng ganitong hakbang. Sa Australia, nabalitaan natin yan dati, meron ding restriction para naman sa mga below 16 habang sa ilang bansa sa Europa ay nagsusulong na po ng kaparehong polisiya. Correct. Di ba sinasabi sa atin nga ni Yusek Aboy, parang sabi niya siya personally, parang dapat mga 12 years old and below, wag muna di ba? Dapat meron ka ng age of discernment eh. So, Tama. teen, di ba? Sige, sabihin natin 13 kung gusto natin mas maging liberal. Pero yun na nga, talagang ako talaga, naniniwala talaga ako na habang mga in their young years, tween hanggang 12 years old, wag muna. Like ako, I gave my children, wala pa, hindi mo masyado uso social media back then. They only got their cell phones on their 13th birthday. Tama. Parang gano'n. Kasi teen na sila eh. So medyo ano na. Okay, samantala, isang simpleng hobby po ang nawi po sa isang makabuluhang advokasya para kay Norman Celis na isang nature lover po. Mula siya, Valenzuela. Ito, maganda ito. Ngayon ko lang to narinig eh. Sa pamamagitan po ng macro photography. Macro, ibig sabihin malaki. Malaki, Kinukunan niya ang mga larawan po ng mga maliliit. Ay, ang galing niya na. Ayan, ng mga insekto. Kasi syempre nga, di ba pag may gumagapang dyan na, kunyari, langgam, wala na. Hindi mo naman makikita yung mga mata niya. Hindi mo makikita yung ano. Pero nga ito, macro photography, ayun, nazo-zoom in niya. Tignan mo kahit balahibo nitong langgam yata. Correct. Di ba ang ganda? Then you see how colorful they are. Parang And pang di ba, National Geographic Oo nga, di ba ang ganda? So yung mga maliliit na insekto, nagiging ano na, kumbaga mas na-appreciate mo. Madalas kasi hindi nga napapansin o kaya tinuturing nga ng mga peste itong peste mga, naman talaga, lalo mga na pag insekto lamgam na at ito. So ang mga kinuhanan niyang insekto ay mula po sa mga lugar tulad po ng Sierra Madre, dyan po sa Infanta Quezon at iba't ibang mga park. Pinakita niya ang kagandahan at kalagahan ng mga ito sa ating ecosystem. So ayan, ang galing-galing ni Norman Celis. How interesting, no? Now when you look at it up close, kung ganyan kalaki, na-appreciate mo no? Talagang Yung you may really ganda see. rin sila, no? Yes, talagang when you see tingnan talaga mo, nature, ay ang ganda. O tingnan mo, parang crab claws. Diba? Anong ano kaya yan? Parang bubuyog, no? Diba? Parang ano kayang insekto yan? At tingnan mo, pati yung kulay nila, Ay, mga napakatingkad, kulay. ano? Kasi pag nakita mo, itim lang. Oo, di ba? Kasi hindi mo na-appreciate. O, tinuwa ito, green eyes. Grabe. Oh, Wow, di ba? afama. Green eyes. Afama. Baka dala yan yung balikat. Imported. Green eyes, di ba? O anyway. ito, triple eyes. Di ba? O nga, three-eyed galing naman monster. sa Mars yan. Oo, three-eyed. O, di ba? Ay, Tingnan ang mo, galing. ang gaganda, no? Very interesting. So, ayan, magaling nga. Ayan, Norman, hanga kami talaga sa iyo. Macro photography. Ang galing. Okay, Ricky Girl, ano yung panahon? Itong mga festival, magtatago? O sila ay lalabas? Parang sabi Ano? nga ni Obet, parang giniginaw konting kanyang bumbunan ngayon. Dahil? Obet huwag kang magpahamog dahil magkakaroon tayo ng Easterlies. Sa status po ng ating panahon ngayon, Easterlies nga makakaapekto sa bansa. 3 lugar ang makararanas naman ng danger level heat index. Ayon po sa Pag-asa, magdadala ang Easterlies ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region.
Visayas at Mindanao. Habang makararanas din ang natitirang bahagi ng bansa ng localized thunderstorms. Pinapayuhan naman ang publiko na mag-iingat o sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, bunsod ng malalakas na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Asahan pong makaranas tayo ng 35.5 degrees Celsius mamayang alas 4 ng hapon at ang sunset naman ito na nag-late na naman by Nako, late na. 1 1 minute. 6:12 na po. In ng Tagalog, hap- in Spanish? Alas 6:12. Very good! Alas 6:12. Okay. Samantala, ayon sa forecast ng Pag-asa, 3 lugar ang makararanas ng katulad na nabagit natin kayo na ng danger level heat index po ngayong araw. At sa ilalim po nito, pwedeng maranasan ng heat cramps and heat Ayun. exhaustion. Maring humantong sa heat stroke ang patuloy na pagkababad sa init. Ugaling laging uminom ng tubig at magdala ng parangga laban sa araw. Ayan. So talagang paalala ha, huwag po kayong makalimot po uminom ng maraming tubig, magdala nga ng panangga, either cap or umbrella, maglagay po ng sunblock, lalo na pag ikaw po, kunyari mga traffic enforcer, nakababad kayo sa araw, naku, skin cancer ang katapat po Nako, niya tsaka pag yung- hindi kayo mag-sunblock. Ano ba yung uso? Yung mga sleeves na no? linalagay. Oo. Yung mga, dahil weekend na, di ba? Yung mga Correct. magbi-beach po dyan. Nako, nagbi-beach, ingat-ingat po. mag-ingat-ingat po Oo. talaga tayo. Talagang ako, mas maganda po talaga, sumilong na lang po Tama. tayo pag napakatirik ang Oo, araw. oo, Alas lalo 10 ng umaga. Correct. Hanggang mga alas 4, alas 3. Pero alas 4, Alas mainit pa rin 4, mainit pa rin Oo, di ba? oo, Oo. oo. So ano lang po ha, just try to keep cool. Huwag po tayong magkaroon ng heat exhaustion dahil po baka mamaya kung saan pa tayo mapunta imbis na Oo. mag-enjoy. Okay, ito, magandang balita po sa ating mga motorista. Kanina nga, pinasadana natin to ng konti. Sabi natin, base po sa 3 araw po ng kalakalan sa world market, ito, ayan po, meron po tayong asahan na rollback po. Ang diesel, nako, medyo malaki-laki, 10 piso! Yay! Sana all! Di ba? 10 piso na po ang i-rollback po ng diesel. Ang gasolina, nako, hatching lang. 1 piso. Naku, di ko naman Piso lamang. mararamdaman. Hindi mo mararamdaman to. Oo. Pero buti na rin. Kesa Buti sa na, tumaas. kesa wala. Oo, piso pa rin. Ang kerosene na, malaki rin. 11 pesos po kada litro po ang bawas. So lahat po ng mga produktong petrolyo may bawas po sa Tuesday. Wala pa rito ang risk premium at gastos po ng mga kumpanya ng langis. Posible rin itong lumiit pa dahil sa pagpapatuloy ng giyera sa gitnang silangan matapos ang ilang linggong ceasefire. Pero ayun ha, at least ngayon, ceasefire, status Oo. quo. Medyo nagmamatigasan Yun. Pero at least walang, kumbaga, walang putukan ang Wala pang nangyayari. putukan at sana ay wala na talaga nang mangyari putukan, ano? Kumbaga, nagkakaano lang ng patintero sa Strait of Hormuz, di ba? Dahil patuloy yung blockade ng Estados Unidos, ayaw pa rin po ng Iran na magpadaan ng mga barko. So sana ganun lang muna. Pero sana talaga umaasa pa rin tayo na magkaroon na po sila ng peace. Kapayapaan naman. Kapayapaan. Ay nako, pero ito ha, hindi pa nga tapos yung laban ng Estados Unidos sa Iran. Alam mo, binalita namin naman kagabi sa Mata ng Agila. Anong bago niyong May balita? bago silang kaaway. Sino? Kaaway na nila last year pa dahil binigyan nila ng taripa pero ngayon parang umiitin yung away nila ng Canada. Canada. Ay, sa North America naman sila, balik sila sa home base nila. Oo. Ayan, ako, Okay. kay Donald Trump. Donald Trump, naku naman. Sana maging Nobel Peace Prize winner ka pa rin. Ayan. Okay, ito na po ang ating super panalo news ngayong Friday, April 24 po. Good news pa rin po para sa ating mga tsuper. Ayan, level up na kayo kasi nga may suporta na kayo makukuha po mula sa DTI. Naglunsod po ang Department of Trade and Industry at ang Small Business Corporation ng 2 billion pesos po na e-transport loan program, electrified transport loan program. Para tulungan po ang mga PUV at ang ating mga TNVS drivers na lumipat na po sa electric vehicles para hindi na kayo apektado dito po sa krisis sa langis. Sa programang ito, pwedeng umutang, ayan, ang mga qualified operator at mga drivers ng 1.5 million up to 3 million pesos. Ayan, yung maganda po dyan, pwedeng bayaran po ang hiniram na pera, yung loan nyo, sa loob po ng 5 taon. O, di ba? 5 years. Oo. May 1-year grace period pa para sa principal at sa interest. Kaya kumbaga, you will start paying on the second year. Nice. Oo. So, kaya may time muna mag-adjust at mag-ipon ang mga tsuper bago magsimulang magbayad. So, may 1-year grace period. Pagkatapos po ng palugit, 1% lang po ang interest kada buwan ang ipapataw. So, annually, it's just 12%. Oo. Di ba? Buong That's taon na very yun, low. Oo. That's very low. So, pwede kayo mag-apply gamit lang po ang SBC Corp Money mobile app
o dumiretso po kayo sa mga tanggapan ng DTI at negosyo center sa ating bansa. Layunin po ng programa nito na tulungan ang mahigit po sa 1.5 million na maliliit na transport operators na makasabay po sa modernization at makaiwas sa pabago-bagong presyo ng krudo. Samantala, good news naman po sa ating mga mamimili, wala pong dagdag presyo sa basic goods for now. Ayan, ito po ay ayon sa DTI Secretary, walang iba kundi si Secretary Cristina Roque, walang price hike po sa mga pangunahing bilihin hanggang May 10. O, di ba? At least may 2 weeks tayong guaranteed na walang taas presyo ng mga basic goods. Kabilang po dito ang delata, gatas, tinapay, kape, noodles at bottled water. Ayon po kay Secretary Roque, may ilang manufacturers na po na nagbalak magtaas po ng presyo pero binawi rin naman daw nila. Kaya paalala po ng DTI, wala pong shortage. Kaya chill lang tayo. Wala rin po dapat gawing panic buying o hoarding. Yan. Ang galing diba? naman, There's ano? enough supply. Oo, di ba parang at least this week, na parang nakahinga-hinga tayo, no? Yes. So, tuloy-tuloy yung rollback. Oo, Di ba? If oo. ever next Tuesday, pangatlo na Oo, rollback. Diba? Tuloy-tuloy yung rollback, walang Oo. pagtaas sa presyo ng bilihin, walang Oo. shortage, Walang shortage. magkakaroon ng rollback Rebate sa kuryente. Oo, diba? Sana tuloy-tuloy ang good news natin. Correct. May good Okay. news pa ako. Ito Go naman, Pati. ahead. Sige. Naglunsad naman po ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng programang Yes to Ayos. Yes to ayos. Yan, na naglalayong itaguyod ang kalinisan, kaayusan at disiplina sa mga komunidad. Unang ipinatupad dito sa Barangay Potrero sa Malabon, isang lugar na kinikilala bilang modelo sa kalinisan sa Metro Manila. Oh. Nakapunta ka na ba ng Malabon? Hindi, hanggang Ako sa din eh. hanggang sa pansit lang. Ako din eh. Pero tingnan natin ang malinis pala, ang napakalinis pala ng Malabon, Sa ilalim po ng programa, hinihikayat ang publiko na magtapon ng basura ng tama, mag-recycle, iwasan ang pagsusunog ng basura, sumunod sa batas trapiko at maging handa sa sakuna. At ito, meron pang pa-incentive. Ito dito mahilig ang Pinoy. Pwede magdala ng plastic bottle sa Mobile Materials Recovery Facility kapalit ng grocery items lang naman. So, di ba, napakaganda niyan, di ba? Yes, di ba? Mamulot-mulot ka lang dyan ng mga plastic bottles. Diba? Turn your bottles into cash. Ito, Ay, in this case, groceries. Di ba? Not bad. Samantala, gagamitin na rin ng MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP laban po sa mga nagtatapon ng basura sa maling lugar. Sa tulong ng CCTV at ng AI cameras. Aba, high-tech na. May AI cameras. Mahuhuli ang violators at padadalhan ng notice. Automatic na yan, kaya walang ligtas sa hindi susunod. Ang kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, layunin nito na hindi lang magparusa, kundi magturo ng disiplina sa Correct. publiko. Oo. Ang multa, aabot po yan ng 500 pesos hanggang 2,000 pesos. At posible ring makulong kung hindi ka agad makabayad ng multa. Correct. Di ba? Kasi tayong mga Pilipino, minsan wala talaga tayong disiplina Oo. di ba? Nandyan na nga yung basurahan, dito mo pa itatapon, Yun na di ba? nga. Ano ba yung konting na lang? Oo. Tapos itapon mo sa tama. O hindi, ibulsa mo muna. Ibulsa muna hanggang pag-uwi mo, Oo, di di ba? ba? Oo. So talaga lalo na yung mga nakatira sa may mga creek, O, yun naku, na nga, doon nila mga estero, tinatapon no? yung Yun mga na nga. basura, nakakadiri. Diba? Sila din naman ang unang babalikan nun, di ba? Nila naiisip, Yes, di ba? correct. And the worst part, ginagawa nila yung parang toilet nila. Aray ko po. Ay, nako. So anyway po talaga, kailangan po tayo, disiplina ang kailangan po talaga ng ating bayan po para iwas po yan sa baha, Tama. di ba? Maduduming kapaligiran. Sa sakit. Correct. Yan yun, sakit. Oo. Ay, no, hindi, kanina puro tayo good news. Ito Oo. na yung bad news ko. Talagang Ito hindi pala- pwede. ito pala Hindi ka naman pwede binabagyan talagang mo. jackpot, di ba? Kailangan may pabingo pa eh. Batay po sa Bangko Sentral po ng Pilipinas, nako, humina po ang ating piso kontra dolyar at nagsara po sa halagang 60 pesos and 48 centavos. Humina po ng 35 centavos po kumpara po sa naging palitan nung Miyerkules sa halagang 60 pesos and 13 centavos. So ito na ang ating bad news. Narito naman po ang palitan po ng piso kumpara po sa mga iba pang currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Sa euro, 70 pesos and 37 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 67 centavos. At ang Saudi riyal,
16 pesos and 2 centavos. Batay po ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Grabe naman, umakit na naman ng Sa piso, 60, oo, no? di ba talagang humina. Okay, Ricky Girl, 2 issues nga tayo ngayong Friday. Medyo mag-relax-relax tayo para para may pampagana na tayo Diba? para sa weekend. Pero hindi, kahit na dalawang issue po ito, medyo mabigat at bigatin din ang ating mga bisita dahil Okay. baka mag-overtime pa tayo kapag nagsimula na sila magsalita. Dahil ito po ang issue number 1 natin sa gitna ng krisis sa langis na kinakaharap po ng buong mundo. Patuloy ang mga grupo ng mga negosyante katulad ng Philippine Franchise Association sa pagtataguyod ng mga negosyong makatutulong sa kabuhayan ng bawat Pilipino. Kaya naman alamin natin kung ano mga franchise ang maganda sa ganitong panahon na may krisis sa langis. At makakasama po natin mamaya ang ating kaibigan na si Carl Balita, Oo. ang conference chair na ngayon ng Franchise Asia Philippines 2026 International Conference. Nako, ayan, di ba? Sino ba yung naging guest natin na sabi nga niya, yun na nga, depende. Sabi ko, ano bang mas dapat kung ikaw may konting, may konting ipon ka sa isang franchise o yung sarili mong negosyo? Sabi niya, depende kung anong hinahanap mo, di ba? Ito naman talagang franchise Ito na. franchise, Sa mga oo. ayaw na po mag-isip Oo, kung ano yung diba? kanyang modelo, ito Correct. makinig po kayo mamaya at manood Correct. kayo. Correct. Kung may katanungan kayo, mag-phone in lamang sa Phone amin. in, oo. Tapos talagang dapat ngayon talaga meron kang tinatawag nga ng mga Gen Z, side hustle. Yun na nga, O, diba? side Side hustle. hustle. So, tingnan natin kung, ako alam ko lang, let's do the hustle. Tayong dalawa, ang dami nating hustle. Oo, no? side hustle. Do the hustle lang, sayaw lang ang kaya ko. Alam mo, dapat talaga may spinner na tayo lagi dito. Dahil magiging, teka lang, baka makalaban natin ngayon ang Kada Umaga Girls. Oo, nako, hindi Dahil na. nagpa-practice na tayo magsayaw. Hindi ako makikikompetensya sa kanila. Sa kanila na yung dancing queen. Okay, issue number 2 naman po natin. Kinumpirma po ng judges po ng International Criminal Court, Pre-Trial Chamber 1, ang lahat po ng charges laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Ano po ang susunod na mangyayari po sa ating dating Pangulo? Aapila ba ang kampo nito sa desisyon ng mga hurado ng ICC? Makakausap po natin mamaya po ang ating suki. Walang iba ko hindi yung dating legal counsel po nung panahon po ni Rodrigo Duterte. Ngayon po ay siya po ay tumutulong Tumutulong diba? pa rin, Tumutulong pa oo. rin siya. Kaya si Attorney Sal Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel. Yan po ang ating issue number 2. Ano kaya ang outfit mamaya ni attorney, ano? Hindi siya dadating via Zoom pero alam mo nakita naman ko yun, yun. laging isputing. Oo, di ba may isputing. handkerchief palagi dito? Oo, pocket Ano yung tawag doon? Pocket chief? Pocket. Oh my God. Pocket handkerchief na lang? Pocket handkerchief. Okay. Ayun po. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw. Oras! Alas 8:30 in punto na po ng umaga. Alam nyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Araw-araw. Oras muli. Alas 8:30 in punto na po ng umaga. Narito na po ang ating mga maiinit, nagbabagang mga balita ngayong Friday, April 24, 2026. Kinumpirma po ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang lahat po ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, magpapatuloy na po ang kanyang kaso sa full trial o ganap na paglilitis. Ayon po sa pre-trial chamber, ang desisyon nito para kumpirmahin ang lahat ng reklamo na binubuo ng 3 count ng crimes against humanity ay base po sa ebidensya at mga argumento na ipinisinta noong confirmation of charges hearing noong February at maging sa mga pagsusumite ng dokumento ng mga partido at iba pang kasama sa proseso tulad po ng mga biktima. Sa isang pahayag, sinabi po ng Pre-Trial Chamber 1 na may sapat na basehan para paniwalaang responsable ang dating Pangulo sa crimes against humanity na murder at attempted murder alinsunod sa Article 7 A ng Rome Statute. Dahil po sa desisyon nito, maharap po si Duterte sa paglilitis ng una, murder bilang crimes against humanity sa Davao noong panahon niya bilang alkalde mula 2013 hanggang June 2016.
Murder bilang crime against humanity laban po sa mga high-value target sa mga lokasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa ilalim po ng kanyang pangunguluhan mula July 2016 hanggang July 2022. Murder at attempted murder bilang crimes against humanity sa barangay clearance operations sa mga lokasyon sa buong Pilipinas sa panahon ng kanyang panguluhan mula July 2016 hanggang September 2018. Tinukoy po ng ICC sa desisyon nito ang 49 na insidente kaugnay po ng war on drugs ng Administrasyong Duterte na inaakusa sa kanya. Tinukoy rin sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, bukod pa sa ibang pang bilang mga co-perpetrator. Iisa po ang desisyon ng pre-trial chamber na binubuo ng mga hukom. Puro mga babae ito. Sina Julia Antonella Motok, Rain de Adelaide Sophie Alapini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera. Ayon po sa lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, pinaghahanda na po ng defense team ang paglilitis sa International Criminal Court. Naniniwalaan niya ang depensa na mapapawalang sala ang dating Pangulo dahil po sa kahinaan ng ebidensya ng prosekusyon. So mamaya nga, no, Ricky, sabi nga natin, makakausap po natin si Attorney Sal Panelo, dating Chief Legal Counsel po ni former President Rodrigo Duterte para pag-usapin nga ito, no? Kasi nga, hindi na po ma-delay, no? It will really go into a full-blown trial. So let's ask him later his thoughts and what does he think the chances of winning, no, of former President Rodrigo Duterte. At saka kahit hindi siya official na nasa legal team ni President Duterte, no? He's very privy kasi nga malalaman po natin na talagang meron siyang personal relationship matagal na. Tsaka di ba galing siya doon? Nagpunta siya doon. At isa siya sa mga talagang naghikayat po sa dating Pangulo na tumakbo correct. So yung malalim po. Kaya mamaya, kung gusto niyo po ng talagang insider info, tumutok lang po kayo. Samantala po, itinanggi naman ni Vice Presidente Sara Duterte na may bilyon-bilyong pisong transaksyon sa kanyang mga bank accounts. Binatikos niya si dating Senador Antonio Trillanes IV para sa mga paratang na ito at ang Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council dahil sa pagiging bahagi ng makinarya sa likod ng mga aligasyon. Ayon kay VP Sara, matagal nang ipinagkakalat ni Trillanes ang mga hindi kapanipaniwalang kwento tungkol sa umano'y mga bilyon-bilyong piso sa kanyang mga bank account. Mula po taong 2016 hanggang 2026, wala anyang nagbago sa naratibo ni Trillanes. Ang nabago lamang ay ang mga makinarya sumusuporta sa kanya na kinabibilangan umano ng dati niyang kaalyado at ngayon ang kanyang katunggali walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginit din niya na ang mga mambabatas ng Kamara de Representantes ay bahagi rin ng tinatawag na makinarya na sumusuporta kay Trillanes. Inakusahan niya mga ito ng pagtanggap ng mga maleta at paulit-ulit na pagbabaliwala sa mga limitasyon ng konstitusyon sa kanyang impeachment. Tinukoy ni VP Sara na kasama rin ang COA sa mga sumusuporta kay Trillanes. Kinwestiyon niya ang timing sa paglabas ng mga natuklasan ng ahensya sa paggamit ng kanyang confidential funds. Binatikos din niya ang mga bagong talagang opisyal ng AMLAC na nananatiling tahimik at tumatanggi umanong linawin na walang natuklasang paglabag sa mga batas laban sa money laundering at hindi totoo ang sinasabing bilyon-bilyong piso sa kanyang mga bank accounts. Nanindigan po si VP Sara na malinis ang kanyang record sa serbisyo. Bumenta rin ang defense team ni VP Sara sa mga aligasyong inilabas sa impeachment proceedings sa Kamara de Representantes. Iginit nila na hindi tatayo ang mga aligasyon sa harap ng wastong pagbusisi sa formal na impeachment trials sa Senado. Nanindigan po ang mga abogado ni VP Sara na sina Michael Poa, Sheila Sison, Ralph Bodota at Carlos Joaquin Nervasa na ang mga iniharap na bago ebidensya partikular ang mga financial records ay hindi dapat tratuhin bilang patunay ng maling gawain. Ayon po kay Poa, mga hindi pagkakatugma ng Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o itatawag pong salin ni VP Sara at iba pa mga pinansyal na datos ay issue ng interpretasyon. Naniniwalaan niya ang depensa na mapatutunayan ang kailang posisyon oras na sa ilalim ang mga ebidensya at mga testigo sa cross-examination sa tamang impeachment court. Narito pong pahayag ni Attorney Michael Poa. Suspicious transaction report. Ang laman po niyan ay suspicious transactions. Ang ibig po sabihin, suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so
umakyat, no, sa AMLAC, nagkaroon ng suspicious transaction report. Ngayon, hindi naman ibig sabihin nun, O pag nagsama-sama na pala, nililaro rin ng defense team na hindi sila dadalo sa mga pagdinig sa House Committee on Justice dahil sa kanilang paninindigang wala itong jurisdiksyon na magsagawa ng tila trial at naniniwala silang ang Senado lamang ang may kapangyarihang magsilbing impeachment court. Sa kabila naman ito, tiniyak ng kampo na handa sila sa anumang kahihinatnan ng proseso kabilang na ang posibilidad na umusad ang kaso sa Senado. Samantala, nanawagan naman po sila sa publiko na maging maingat sa pagtanggap ng impormasyon at hintayin ang kabuuang presentasyon ng ebidensya mula naman sa panig ng depensa. Ayon sa defense team, layunin nila na patunayan na walang katiwalian at walang katotohanan ng mga paratang laban sa vice-presidente at ipapakita nila ito sa tamang proseso ng paglilitis kung sakaling umabot ang kaso sa impeachment court. Narito po ang pahayag naman ni Attorney Sheila Sison. What's important for us to understand at this point is that a mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. And the reason for that is really simple. It's because every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. And when does that happen? When does scrutiny happen? It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trial. And that is something that the defense has been very clear from the very start. The reason why we had already stated that we will not be able to participate in a proceeding that we think is unconstitutional and goes beyond the powers that have clearly been identified by the Constitution to belong not in the House of Representatives or any of its committees, but in the Senate alone. Po, tinig yan ni Attorney Sison. Kaugnay sa balitang yan, kay Vice President Sara pa rin po, kinansela po ni Vice President Sara Duterte ang kanyang nakatakdang biyahe sa 5 bansa. Ang dahilan niya, ang last minute o yung huling pagbibigay po ng Malacanang ng kanyang travel authority. Itinanggi naman ito ng Malacanang. Natanggap umano ng Vice President ang kanyang travel authority 1 day or isang araw bago ang kanyang biyahe. Ayon po kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, pinayagan po ng Malacanang ang biyahe po ni VP Sara sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at sa United Kingdom mula April 23 hanggang May 15. Matapos niyang kanselahin ang kanyang biyahe, ipinarating po ni VP Sara sa Malacanang sa pamamagitan po ng sulat na magpapadala ulit siya ng bagong hiling para sa kanyang travel authority. Hinimok niya ang palasyo na mas agahan ang pagpoproseso ng mga dokumento para matiyak ang sapat na panahon para sa paghahanda ng biyahe imbis na ilang oras na lamang bago ang planong pag-alis. Hinihikayat din niya ang Office of the President na tiyakin ang pagiging confidential ng mga sensitibong dokumento. Medyo nga 11th hour na nagpagdala ng travel authority. So she decided to cancel it. So now, magre-repeat siya ng pag-apply ng kanyang travel authority. Ang hirap niya kasi syempre hindi ko alam kung may visa pa sila, no? Kung may diplomatiko ka existing. ba? Oo nga, meron siguro siya. Tsaka di ba, pabalik-balik na siya eh. Oo, so multiple entry na. Multiple entry, oo. Samantala po, pinawi naman ng Department of Trade and Industry o DTI ang pangamba ng publiko na may nakaambang pagtaas sa presyo ng sardinas sa merkado. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, walang katotohanan ang kumakalat na spekulasyon ukol sa price increase. Nauna rito, lumabas ang ulat na hiniling ng Southern Philippines Deep Sea Fishing Association ang pagtataas ng presyo ng 155 grams ng lata ng sardinas mula 15 pesos hanggang 31 pesos. Ayon sa DTI, nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin halos 2 buwan mula nang pumutok ang sigalot sa gitnang silangan. Wala rin anyang hoarding o profiteering na naitatala. Nananatili rin umanong sapat ang supply sa kabuuan. Tuloy rin ang operasyon ng mga logistics system dahil nakakayanan naman ng mga kumpanya ang mga cost pressure.
Nauna na sinabi ng DTI na hindi nito inaasahang tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang May 10. Oh, ayan, di ba? At least, medyo may ano pa rin tayo. Good May news. Good news. Okay, naman para sa ating world news, inanunsyo na po ni US President Donald Trump ang pagpapalawig ng 3 linggo sa ceasefire sa pagitan po ng Lebanon at Israel. O, ay magandang balita ito. Nauna na pong itinakdang matapos ang ceasefire sa linggo, April 26. Napagdesisyon ng palawigin ang ceasefire matapos po ang isang high-level meeting sa White House. Sa isang social media post, sinabi po ni Donald Trump na makikipagtulungan ang Estados Unidos sa Lebanon para protektahan ang sarili nito laban sa Hezbollah. Ayon po kay Donald Trump, inaantabayanan niya ang pagtanggap kina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Lebanese President Joseph Aoun sa White House sa nalalapit na panahon. Sinabi rin po ni Donald Trump na naniniwala siyang nais ng Tehran na makabuo ng kasunduan pero nagkakaguluan niya ang liderato nito. Idinagdag niya na hindi siya nagmamadali para sa isang kasunduan at kung ayaw ng Iran na bumuo nito ay tatapusin niya ang sigalot sa pamamagitan ng aksyong militar. Ito na naman, Yan na naman. violence, force. Itinanggi naman po ng mga opisyal ng Iran na hati-hati ang kanilang liderato. Wala namang anumang indikasyon na magsisimula muli ang usapang pangkapayapaan sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran. Hinihingi po ng Tehran na alisin ng Amerika ang ipinatutupad nitong naval blockade. So ayan, patigasan talaga sila, no? Yung Strait of Hormuz ang kumbaga hostage, 'di ba? Ng Estados Unidos, may US blockade, tapos ang Iran, yun rin, 'di ba? Hindi sila nagpapadaan ng mga barko diyan po sa Strait of Hormuz. Nakakatawa rin si President Trump Ano? Nilaban niya na mabuksan ang Strait of Hormuz. Oh. Ngayon siya naman ang nakibarang din sa Correct. Strait of Hormuz. So, Pero diba? ikaw, 'di ba? Ang magandang balita, yung at least nagkakaroon na ng linaw yung laban, yung hidwaan ng Israel at saka ng Lebanon, Oo. 'di ba? Tapos yun sabi nga ni Donald Trump, tutulungan daw niya ang Lebanon para labanin yung Hezbollah. Kasi parang alam ko, maraming mga Lebanese ayaw rin diyan sa Hezbollah kasi nga syempre. sila medyo combative, 'di ba? Oo. Sumali sila dun sa gulo. Hindi naman sila kasama. So pati ang Lebanon naging target na rin ng Israel, 'di ba? Kasi bumawi, 'di ba? Ang Israel kasi inatake sila ng Hezbollah sa Israel. So yung Hezbollah, kumbaga yung quarters nila nasa Lebanon. So kumbaga sana tuloy-tuloy kasi we can't afford another one. Yung Ukraine-Russia nga, Hindi pa natatapos, 4 na taon na. My goodness gracious. Ano kaya nangyari sa 4 na linggo to sa 6 na linggo ni Donald Trump? Sabi Wala niya, na, di ba it's 7th week Wala na. 7th week na eh. Ang natin, Huwag naman sana panalangin umabot natin pa talaga. ng years, Oo. di ba? Kasi kahit mismong si Russian President Vladimir Putin. Sa supposedly ang pinaka-panalo daw dito dahil makukuha na yung Russian oil niya, di ba? Kahit nga tayo, umaangkat na rin, di ba? Pero siya mismo ang nagsasabi, dapat ay matapos na ito. Pero quite the irony of it, Pero siya naman, may Ukraine war pa rin, di ba? Correct, oo. Pero ayan na, ito talaga, nakaka-apekto talaga ito sa buong mundo. Balik naman po tayo sa ating mga balita. Namatay naman po sa pananaksak ang isang 37 taong gulang na babae sa Barangay Manuyo 2, dyan sa May Las Piñas City. Nangyari insidente noong gabi ng Lunes, April 20. Ayon po sa pulisya, 8 beses pinagsasaksak ang biktima. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Ang suspect ay natukoy na isang aktibong kagawad ng kanilang barangay. Sumuko ito at kasalukuyan nasa ospital matapos umanong tumaas ang kanyang presyon at magkasakit kasunod ng insidente. Nakaharap siya ngayon sa kasong murder. Lumalabas na seros ang isa sa mga posibleng motibo ng krimen. Napag-alaman na nagkaroon umano ng ugnayan ng suspect at ang biktima na nauwi sa hindi pagkakaunawaan at matinding pagtatalo. Sa salaysay ng kinakasama ng biktima bago ang insidente, napansin itong umaaligid ang suspect sa labas ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang oras, nalaman niyang nasaksak na ang kanyang partner. Dagdag pa ng ilang saksi, bigla na lamang dumating ang suspect at kinumpronta ang biktima na nauwi sa mainitang pagtatalo hanggang sa nangyari na nga po ang krimen. Lumabas din na dati ng pinagbantaan ng suspect ang biktima at na-i-blatter na ito sa barangay. Nakuha ng mga pulis sa 2 patalim na pinaniniwala ang ginamit sa krimen.
Ang hirap niya pag alam mong meron ka ng... Agawad. Oo. Pero paano kayang gagawin dyan, Pat? Alam mo na meron ng umaaligid sa'yo, nag-blatter. Kaya naman usually ang Oo, advice yan, ng mga diba? Yun talaga, i-report mo na, di ba? Oo. Pero ano mangyayari sa report na yan kung patay ka na? Wala. Parang Oo. si Madam. Oo, for the Diba? sake of lang. For the sake of na meron silang... na ginawa, di ba? Oo. Anyway, ito naman to, pagpunta na tayo sa ating showbiz pasilip ngayong Friday. Dako sa mga mahihilig sa mga pageantry. Si Mr. Angeles Pampanga na si RJ Perkins nag-viral ang pagsali niya sa isang pageant. Bakit? Isang kwento po ng tapang, pagtanggap at tunay na kumpiyansa ang ibinahagi po ng Mr. Pampanga 2026 candidate na si RJ Perkins matapos siyang maging sentro ng usapan online dahil po sa kanyang kakaibang pagrampa. O ito ha, Diba? sa edad po na 21, 21 years old lang si RJ. Buong pusong hinarap ni RJ ang entablado bilang kinatawan ng Angeles City hindi para umayon sa nakasanayang pamantayan kundi para ipakita ang kanyang tunay na sarili. At bakit? Buong tapang niyang ipinamalas ang kanyang katawan na walang abs. O, di ba? Menos abs. Walang perpektong hulma. Ngunit puno ng kumpiyansa. Ayan, ang suot niya confidence, di ba? Oo. He may be lacking in abs, medyo flabby, May di ba? ab naman siya. Isang buong Abdomen. ab. Isang Abdomen. Aminado po si RJ na hindi naging madali ang kanyang unang pageant experience. Kinabahan umano siya, ngunit sa kabila nito, pinili niyang lakaran ang entablado ng taas noo. Dala po ang mensaheng gusto niyang iparating sa mundo. Hindi niya inasahan, nag-viral na siya at umani pa siya ng mga papuri mula sa netizens na humanga sa kanyang advokasya ng body positivity at sa pagbasag niya sa traditional na image ng isang pageant candidate. So para sa marami, si RJ po ay simbolo ng pagbabago ng tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa muscles o sukat ng katawan. Ngunit kasabay po ng papuri, dumating din ang panglalait. Kasi po may mga ilang netizens na bumatikos at nag-body shame sa kanya. Sa halip na magpa-apekto, pinili po ni RJ na maging positibo pa rin. Bagamat first pageant niya ito, hindi baguhan si RJ sa limelight. Bakit? Sumali siya noon sa Star Hunt Academy ng Kapamilya Network at naging member po ng P-pop group na, ganun. naging BGYO rin Kaya pa si pala RJ. pogi din siya, yung mukha niya maganda naman. Oo, di ba? Nasubukan din niya ang pag-arte sa teleserye. Ayun naman pala. Nagdesisyon siyang lisanin ang showbiz at bumalik sa Canada, ang Canadian, kung saan nag-graduate siya sa kursong Performing Arts mula sa University of Toronto. Ayan pala si RJ. Kaya pala gwapo naman yung mukha niya. Oo, Maganda yung mukha ano niya. pala Baka siya napadami talaga. lang ng maple cookies. Maple cookies, maple syrup sa Saka Canada. maple syrup sa Canada, tsaka Oo, bacon, yan. Oh, di ba? Yan. Alam mo talaga, isa yan sa mga ano rin, pintas ko sa mga Pilipino. Ano? Ayun, mahilig tayo magpintas. Pilipino ka nga, Pat. Pilipino, mahilig tayo pumintas, di ba? Guilty ako doon. Pinoy na Pinoy ka nga. Pinoy na Pinoy, Pero and I kasi- love being a Pinoy. Pero sabi naman kasi nila, yan hati nga yung netizens. Oo. Nakita ko yan eh. Sabi ko, bang gwapo talaga. Maganda Oo. yung mukha niya. Oo, Yung pala oo. may karanasan siya sa showbiz. Showbiz, ano? oo. Pero yung katawan nga, may umani nga siya ng may papuri kasi Yeah. body positivity, di ba? Yes, Tama yes. naman talaga, basta Correct. confident Oo, ka. oo. Ako sa akin talaga, basta maganda yung kalooban ng tao. Yes, Mas oo. na-overcome. Tsaka sa akin, simple lang sagot ko dyan, walang basagan ng trip. Eh, Oo, kung yun diba? ang gusto niya eh. Oo, oo. Bakit? Ano ba? Apektado ba kayo sa pagsali niya? Oo, oo. Kumukuha ba siya sa inyo ng ng pera? So, Oo. kanyang-kanyang mga trip. So, walang basagan ng trip. Whatever makes you happy. Oh, Di ba? happy naman siya. Happy siya. O, di ba? Oh, di ba? At saka happy naman yung mga, at least nabigyan niya ng inspirasyon. Yes. Na to be confident in their own skin. Correct. Ayan. Oo. Ay, samantala, ako na pala. Meron po tayo ngayon sports news ha, kasi good news dahil pasok na po sa second round si Pinay tennis star Alex Ayala matapos itong talunin sa Anastasia Pavlyuchenkova 6-3, 6-3 sa opening round ng Mutua Madrid Open na ginanap po yan sa Aranza Sanchez Stadium sa Madrid, Spain. Kaagad na nagpakita ang gilas si Ayala sa simula pa lamang ng laban kung saan mabilis niya nakuha ang kontrol para makalamang na maaga. Ipinagpatuloy ni Ayala ang kanyang composure sa laro sa ikalawang set dahilan para tuloy matalos ang kanyang kalaban sa loob ng 1 oras at 31 minuto. Nagdala po si Ayala ng kahangahangang 76% first serye winners at nakakuha siya ng 4 of 8 break points sa laban.
Sa second round naman, makakatapat ni Ayala ang 19th seed na si Elise Mertens ng Belgium na dumiretso sa yugtong ito matapos makakuha ng first round bye. Ito po ang ikalawang paghaharap ni Ayala at Mertens kung saan target ng Pinay makabawi matapos ang kanyang pagkatalo 5-7-0-6 sa Jasmine Open Monastir noong 2023. Samantala, batay po sa WTA Live Rankings, umangat si Ayala sa 41st place, tatlong hakbang na mas mataas mula sa kanyang kasalukuyang ranking na number 44. Ayan, good luck sa'yo, Alex. Oh, alam ba, may nakita nga ako, nag-post si Alex. Di ba, pinag-usapan natin yung kanyang kay kasuotan, damit. yung kay sa uncle niya, kay Tito Red. Hindi pa rin niya pinapangalanan, ha? Bakit? Oh, It's diba? all over the papers Diba, na. pero At sabi- nakita ko rin sa post ni Red na sabi nga niya, siya ang nagbihis siguro nga. siguro humble itong si Humble. Alex, Oo, di ba? oo, oo. Pero sabi Pinost- niya, sige, go sabi ahead. ni Alex, sabi niya wala daw talagang mas gaganda sa isang Pilipina. Kumbaga lalabas yung beauty ng isang Filipina kundi gamit ang Filipiniana. So she's very proud. She was very proud na isuot yung kanyang kasuotan mula sa kanyang teacher Ret Ayala. Ayan. So, Ayan, ito, basahin ko lang. Pinost ni Ret Ayala, yung uncle niya, yung naggumawa. I doubt there are many pieces of clothing that make a Filipina feel more beautiful than a Filipiniana. For my first major red carpet appearance at the Laureus Sports Awards, Yan yun, I chose to wear this look as a quiet nod to where I come from and what I carry when I step into rooms like those. There's no one who could have brought this dress to life better than my Tito Ret Ayala. It's an honor to wear one of your pieces, Tito Ret. Makes it even more special that there's a piece of family. Ang ganda See? naman, So talaga she napakaganda. acknowledged her Ayan, uncle, finally, si oo, Ret oo. Ayala, ang gumawa ng kanyang simple, di ba? Parang beige, Oo, di ba? oo. Na Tapos parang bolero, bolero di lang, ba? ano? Na yung kanyang terno. So, congratulations again to the very beautiful Miss Ret Ayala. Hindi. Ay, Ret Ayala! Miss Alex Ayala! Biyernes na po kasi. Biyernes na! Oo, Kailangan correct. talaga na, alam ba kaya kailangan talaga ng weekend para makapag-refresh, oo, talaga. recharge? Kasi si Ret ang friend ko eh. Kaya syempre, alam mo naman ako talaga. Okay, oras. Alas 8:54 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano, sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 8:56 na po ng umaga. Summer mode on, ka-flash. Handa na ba kayo mag-splash into summer? Kami nang bahala sa delivery ng inyong essentials with free pickup anywhere and convenient payment options. Mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. Oras muli, alas 8:56 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Inakusahan po ni Lebanese Prime Minister Nawaf Salam ang Israel ng war crime matapos mapatay ang isang mamamahayag at masugatan ang isa sa isinagawang airstrike sa katimugang bahagi po ng kanilang bansa. Kinilalang namatay na si Amal Khalil, isang mamamahayag mula sa Al-Akhbar newspaper. Wow. Ayon sa National News Agency ng Lebanon, napatay po siya habang ginagawa ang kanyang trabaho bilang mamamahayag. Siya na ang ikaapat na manggagawa ng media na napatay umano ng Israel sa Lebanon simula pa noong Marso. Kinilala naman ang biktimang nasugatan na si Zainab Faraji, isang freelance photojournalist ng Al-Akhbar. Nagtago ang mga biktima sa isang gusali sa bayan ng Tyre sa South Lebanon. Tinamaan ng airstrike ang naturang gusali. Inakusahan ng Lebanon ang mga puwersa ng Israel ng pagpigil sa mga emergency workers na iligtas ang mga biktima. Inakusahan ni Prime Minister Salam ang Israel ng sadyang pag-atake sa mga manggagawa ng media. Itinanggi naman ng Israel na sinasadya nilang madamay ang mga media workers sa kanilang mga pag-atake. Pinag-aaralan pa umano ng Israel ang mga detalye ng insidente. Okay, alam mo, nabasa ko nga, more than 2,000 already ang namatay dyan sa Lebanon dahil nga inatake nga ng Israel. Kaya dapat lang talaga matigil na po, talagang ceasefire na talaga dyan. Ang kawawa nga, Patpi, usually pag iniisip natin, Lebanon, nandiyan yung Hezbollah, nandiyan Hamas. Pero huwag natin sana makalimutan, maraming inosente na civilians. Correct. Kung mga bata, mga matatanda, di ba? They're just caught in the crossfire. Okay, sa ibang balita po, namatay po ang 19 kabilang po ang isang nominee po ng Kabataan Party List Group at isang student activist sa serye po ng Sagupaan sa Toboso, Negros Occidental. Kinumpirma po ng human rights group na Karapatan at Human Rights Advocates Negros na kabilang sa mga napatay sa Sagupaan ay si RJ Nicole Ledesma, isang lokal na mamamahayag na naman at nominee po ng Kabataan Party List Group noong 2022 elections. Dati manong pinuno ng League of Filipino Students Bacolod Chapter si Ledesma.
Ayon pa sa Human Rights Advocates Negros, wala sa lugar nang mangyari ang sagupaan sa sitio Sinugmawan. Napatay umano si Ledesma sa sumunod na pursuit operation sa kalapit na komunidad sa sitio Clarinding. Kinurpirma naman po ng University of the Philippines, Diliman, na kabilang rin sa mga napatay ang miyembro ng UP Student Council na si Alisa Alano. Chairperson din nila ng League of Filipino Students, UP Chapter si Alano. Itinanggi naman po ng Philippine Army na mga sibilyan ang ilan sa mga napatay. Mga miyembro nila ng New People's Army daw ang mga ito. Samantala, dinepensahan po ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang military operation sa Negros Occidental. Question naman niya ang presensya ng mga sinasabing estudyante, mga guro o social worker sa lugar na inokupahan ng mga armadong rebelde. Akala natin, no, medyo humina na yung NPA, no? Pero grabe, mga students, kasi yun ang mga rini-recruit eh. Yan yung mga idealist pa sila, di ba? Kumbaga, yung kanilang panindigan, very ano pa sila eh. Kailangan may hustisya, reforma. Yan. So, yun ang mga madaling ma-recruit. Unfortunately, ayun na nga, no? Ayan, napatay mga students and they have, their life is just starting, 19 years old. At saka yung mga yan, di ba, marami sa ating mga estudyante yan, matatalino naman talaga eh. Correct. Di ba? So, ayun lang, yung paninindigan lang nila at saka siguro yung paggabay sa kanila. Paggabay, correct. Diba? Tama ka dyan. Dapat talaga gabay. Tsaka dapat tayo bilang mga magulang, inaalam natin kung saan nagpupunta yung mga anak natin. Nasa kabundukan, hindi mo alam. Di ba? Diba? Nagpupunta na dyan yung anak mo. Ito may sasabihin ako, tip. Sinabi sa akin ni former Secretary Angie Reyes, sabi niya, alam mo, nalalaman daw nila kung isa ay nagiging rebelde. Paano? Pag pupunta sila, kunyari sa city, hindi lang Metro Manila, sa mga probinsya, syempre may mga syudad. Ang daming mga kagat ng lamok. Ganun? Ibig sabihin, pumupunta sa bundok. Uy! Yun. Grabe. Doon daw nila, yun isa unang mga tinitingnan nila. Kaya kayo, mga magulang, kung kayo nakatira sa probinsya, may mga ventilador naman kayo, Yeah, di ba? oo, Di ba? oo. May kulambo. Kayo, alam nyo kung kinakagat kayo. Tapos yung anak nyo, makikita nyo, tad Tad-tad na na. mga kagat ng lamok. Malamang sa malamang, umaakyat yan ng bundok at baka doon na rini-recruit Hinuhubog na yung utak nila, no? Kasi Correct. yun nga eh, kaya importante mga magulang, kausapin nyo yung mga anak ninyo. Tsaka Diba? pwede naman natin ipaglaban yung ating mga paninindigan sa tamang paraan. Diba? oo. Kasi naku, mahirap talaga pumunta kayo Ako, sa I ganyan. never believe in violence talaga. Talaga. Kung kaya talaga iwasan ang pagiging violente, iwasan po Correct. At ang oras, alas 9:01 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, nako, ito na, usaping pera. Chiching, chiching, Yan, masaya si Pachi! Palakpakan pa eh. Makakausap po natin si Carl Balita. Siya po ang Conference Chair ng Franchise Asia Philippines 2026 International Conference. Ayan po. Ayan, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano? Sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9:03 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng IMAC, UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. IMAC. At ang oras muli, alas 9:04 na po ng umaga. At kasama na po natin via Zoom si Carl Balita, ang Conference Chair lang naman ng Franchise Asia Philippines 2026 International Conference. Magandang umaga po, Carl. Welcome back sa ESPN. Long time no see. Good morning, Carl! Yeah. Good morning, Miss Patty and Miss Ricky. Magandang umaga sa inyo. Greetings from, nandito ako sa Coronadal. Coronadal! Wow! Kaya pala wala ka dito ngayon. Kaya pala Akala wala pa naman dito. Akala ko Yeah. naman magkakaroon ka ng studio Live appearance studio live. guesting, oh. Okay. I would love to. Kaya lang graduation kasi ng Southern Mindanao Institute of Technology. Ako yung graduation speaker. Oh. So alam mo, hindi ako tumatanggi pag graduation. Oo nga. Kaya iniwanan ko yung expo opening ngayon ng Franchise Asia Expo. Oh. Hanggang Sunday naman yan. So iniwan ko muna sandali kasi I'd rather be here sa mga graduating batch of 2026 dito sa Tacorong. Naku, congrats sa mga graduates, ha? Ilan ba silang mag-graduate? Thousands yan, Wow. Patsy. And, Thousands, nako. alam mo, Oh. paborito ko pag graduation kasi magkakasama yung
teachers na iiwanan, yung mga profesor, yung mga estudyanteng aalis, at saka yung mga magulang. Siyempre, ang pinakang-inspiring part dito yung mga magulang. Correct. Okay. Anyway, sabi mo nga, Carl Balita, iniwan mo nga yung opening nitong franchise convention na nangyayari ngayon. Pero maybe you can tell us about it. Kasi ang ganda international. Franchise Asia Philippines 2026 International. What does it mean? Is this, are you bringing in brands from all over the world? Tell us This about is- this. Sige po. Yeah, this is by the Philippine Franchise Association. 30 years, more than 30 years ago, sinimulan itong franchise show. Alam mo, Pat, Pino, nag-umpisa to, ang proportion ng local brands sa international brand ay 20% lang yung local brands. Oh. 80% are international brands. Yung mga Okay. McDonald's, Yeah. KFC, mga ganon. Oo. Ngayon, baliktad na, Pat P. Oo. Baliktad na. Oo. 80% na ang Filipino brand. Wow. Oo, Okay. 20% na lang yung international. Kasi one of the best exports, baka hindi natin nare-realize, one of the best exports ng Philippines ay hindi lang yung ating OFWs or our service sector, no? Yes. Yung ating brands. Oh. Brands. Okay. I'm sure nakita mo ang potato corner sa abroad. Pag nasa airport ka. Oo. Jollibee. Oo. Ang galing Oh, ha. yun. Oo. Okay, so itong mga, sabi mo nga, nag-reverse na yung proportions from yung ratio dati 20-80, ngayon naging 80-20 na. Ano pa yung mga pwede nating, yung mga interesado na pumunta dyan at makilahok dyan po sa franchise, ano pa yung maaasahan nila? Is this, okay, sige po. Sa buong SMX, puno yun. Ground floor and second floor. Puno ito ng more than 1,000 homegrown brands. Wow. Siyempre meron ding mga nandyan din siyempre yung Korea. Oo. Alam mo yung mga bangus grill, yung mga kung ano-ano mga Oh, interesting. pagkain. Nakakagutom naman yan, Nakakagutom Carl. naman, oo. Okay. Oh, yung mga champurado, yung mga nag-viral na champurado, Oh. nandito na. Oh. Yung mga ice cream natin na local. At ang maganda dito, dati Pat P, yung NCR brands, yun ang dinadala sa Visayas, Mindanao, and parts of Luzon. Oo. Ngayon baliktad. Oo. Maraming brands, provinces. maraming concepts Yeah. galing sa provinces, pumupunta sa Manila kasi ito yung platform nila to national expansion. Yes. And franchising is the way. Ayun. Kaya Oh. normally we gather mga 50,000 people to Oh. na pumupunta doon, Visitors. alam mo, naghahanap ng idea, naghahanap ng franchisable concepts o kaya yung mga entrepreneurs na tinatanong nila sa sarili nila na pwede na bang i-franchise ang aking produkto nila, aking no? produkto. Oo. Kaya nandito ang PFA, the Philippine Franchise Association. Alam mo, very timely to, Carl, Kasi, di ba, lalo na ngayon, ang dami na mga babalik na OFWs na kahit paano nakaipon sila dahil po dyan sa crisis dyan sa Middle East, wala silang choice kundi bumalik dito sa Pilipinas. So, this is a very good idea. Pero kung halimbawa po ako, Carl, ito lang yung may certain amount lang ako na naipon para pang negosyo. Ano yung pinaka-swak ngayon na may re-recommenda mo? Depende siguro sa budget. Pwede mo ba kaming latagan, halimbawa, from 10,000 to 50,000? 10,000, oo, hanggang millions. Yan. Halimbawa, bigyan mo mana kami ng kategorya, range. depende sa naipon namin. Oo. Nako, from the floor to the ceiling. Yan. Pero ito muna, bago ko sabihin yan. Alam nyo ba by studies, ang franchising kasi gives you guaranteed mga 90% plus success rate. Talaga? Kumpara sa magsisimula ka. And there are studies na nagpapatotoo niya. Bakit ka mo, Pat P and Ricky? Kasi hindi ka nadadaan doon sa learning curve. Yeah. Kasi nga yung franchise kasi meron na siyang sistema, plus may brand ka na, Yeah. na hindi mo na kailangan magsumula pa, suppliers, and the whole system. Yun ang kasama sa franchise. Ngayon, tama ka, sinabi mo 50,000, meron na yan. Oo. Yung mga cart type, yung mga kiosk Kiosk. type, Oo. ay, maniwala ka nga, yung All coffee in na shop. yan? All in na yan? Walang hidden charges? Pwede, mag-negotiate na, maghanap na lang kayo. Pero ang one thing is for sure, pag member yan ng Philippine Franchise Association or nasa Franchise Asia yan, na-curate na namin yan. Hindi pwede dito yung mga scammers. Fly by night. Oo, mga fly-by-night. Wala dito. Kaya nga, we're happy na i-welcome you. By the way, the admission is free, ha? Oh. Pwede kayo umikot doon. Actually, pag umikot ka doon, kumain ka ng Food sample. sampling. Naku, Oo, busog ka na. paglabas mo. Free lunch. Busog ka paglabas mo. And this is a very inspiring gathering ngayon. Kasi dito may pagyayabang at sasabihin mo, pwede pala to. Pwede pala to. Halimbawa, yung nandito ako sa Mindanao, yung pastel. Oo. If you're familiar, yung pastel. Chicken Chicken? pastil? Pastel Yeah, sa yung parang pastil. pastel? Oh.
Pastel. Oo. Pastil, yung suman, parang suman na may laman sa loob Oo. na ulam na Yeah. 20 pesos, 30 pesos. Oo. Ngayon, ano yun ha? Franchisable yun. Oo, binubote na ngayon yun eh. Para nakikita ko. Correct. Oo. Oo. So, Yung mga massage, tutorial. Oh. Lahat ito mga concepts na to. oo. So ano, Lahat. Hindi, so go ano ahead. muna, di ba, yung, paano nga yung budget ko? 50,000 pwede na daw. Ano yung marirekomenda mo mismo para hindi na ako iikot-ikot for you? Since alam mo yung success rate, syempre aalagaan mo lahat yan, di ba, ipopromote mo lahat yan. Pero kung halimbawa kung ako ay kapatid mo, ayan, meron kang malasakit sa akin. Pagkain ba? Ano yung talagang kailangan kong tutukan na negosyo? Halimbawa, Kuya Carl, meron po ako na ipong 50,000. Saan ko ba ito pwedeng ilagak para talaga namang sure, ha? May 90% success rate ako na mababawi ko. Alam mo, Miss Ricky, ayokong magbigay ng specifics dyan. Oo. Kasi sabi mo nga, Oo. gusto kong alagaan, gusto kong palakihin. So yung tao, nasa interest niya yan. For example, teacher ka, gusto mo magnegosyo, ba't lalayo ka pa sa tutorial service ka? Sa tutorial ka. O kaya health professional ka o undergraduate ka ng midwifery or nursing, di mag-spa ka. Yeah. At pati yung mga nails nyo, Oo. ay naku, merong isang brand earning by the millions every No? month. Alam mo, alam mo, Patpi, ang kanyang negosyo, yung Ano? nails. Oh. Yung nails. Oo, Di ba, kayo ilan bang beses kayo nagpapapalit ng nails every month? Ako cleaning lang ako eh. Hindi ako yun. O, yung iba nagpapapatong kasi, di ba, Yeah. yung may mga ganon. Oo. Barbershop. Barbershop. Yung iba, art school. Kung Art ano-ano, ang daming concept. Yeah. Ngayon, kung gusto mo gasolinahan, go ahead. Kung meron kang ilang hundreds May of thousand. bakante kang lote. Gusto mo Yes, gawing oo. Oo. Pero, Ang dami. oo. Ang dami. Maganda nga yun, no? Nasabi mo nga, Carl, maraming mga opportunities, no? But right now, what is still popular? Pagkain pa rin ba ang popular? Pagkain. Pagkain. You'll never go wrong with food. Oo, in terms Ang of... Pilipino kasi. Oo. In terms of ratio, dito sa mga nag-participate dyan sa franchise convention, ilan po dyan, ilang porsyento ay pagkain? I would say mga 60 to 70%. At Pagkain. Pagkain. At ano yung mga popular na mga pagkain na pwede na talaga ipa-franchise? Aside from Potato Corner. Kasi Potato Lagi nila Corner, Potato no Corner. really, di ba? Potato Corner, ako nagulat nga ako. Nasa Bangkok na siya and I think I saw it also in Taiwan. talaga? Yeah, it is. Dubai. Oo. Dubai. oo. America, US, yeah. Oo. And to think, di ba, ano lang yan, patatas lang yan. At ang Nalagyan mo na ng pulbo. hindi, ang Powder nakakatawa lang. dyan, yung Potato Corner, yung patatas nila galing Amerika. Ganun. Oo, kasi we cannot supply. Oo, at saka mahahaba kasi yung Correct. patatas nila. Oo, we eh. cannot supply that much potato and yun na nga, the length, di ba? But Oo. anyway, sabi mo nga, no, mga 60% pagkain. Ano yung mga popular na pagkain? Yung drinks, ang dami niyan. Drinks. Different types of coffee. Oh. Alam mo, may coffee ngayon, Papi. Hindi ko alam kung nakatikim ka na, pero yung rice coffee. Oh, Pwede siya sa mga may Masarap acidity, no? Yung mga rice coffee. Ang dami-daming yung Grain Smart, no? To mention. Oh. Bagong concept yan. Alam mo yung avocadoria? Yan. It's now, nako, grabe ha, talagang... Kaya nagkakaubusan na ng avocado dito sa palengke eh. Oo. Balot nga eh. Maniwala kayo, balot gourmet, naka-franchise na ngayon. Talaga eh. lang, ha? Oo. Di ba? Yung mga, even yung mga fruit, mga shakes, Yeah. tea, Oo. and different types of coffee. Alam mo yung coffee kahapon sa session, kahapon naganap yung conference, pinagsama-sama ko, Patpi, yung 4 na brands. Yung Zoo from Malaysia. Yes, Zoo. Yung Pick Up Coffee na thousands Lorenzo. of branches na. Oo, kay Lorenzo. Oo. Tapos yung Big Brew. Ang Big Brew, alam mo yung Ay, oo. 25 pesos. Meron ka Napakamura ng niyan, coffee. pero masarap I haven't ha. tried In it yet. fairness, masarap. Oo. Tsaka ano pa At yung yung isa? Grain Smart. Grain Akala Smart. pinagsama-sama namin yan. Alam mo sabi nila? Oo. Alam mo lahat kasi ng tao gusto magkape. Oo. Kaya nga kanya-kanya ka na lang ng kanya-kanya ka na lang ng diskarte, kanya-kanya ng location. Gimmick, oo. Wag mo nang tabihan yung puro coffee shop na. Yeah. I mean, pero alam mo naman alam mo bang yung Pick Up Coffee, pwede siya tumabi sa Starbucks? Yeah, kasi mura. Correct. At Oo. saka to go. Oo, to go, To go mabilis. siya, no? Yes, oo. Pero kung gusto mong tumambay, doon ka sa Boss Starbucks. Coffee. Oo, Doon ka sa Boss Zoo. or doon ka sa Zoo. Oo. So, in other words, Pati, it depends upon your location. Yeah. Ang mahalaga dito, gusto kong ang matuto yung Pilipino
na magdesisyon at mag-isip as an entrepreneur na, uy, may location ako, obserbahan mo ang dumadaan doon, anong hinahanap ng mga dumadaan doon? Okay. Anong nasa Oo. community mo? Oo. Ako, ang brand, ang i-launch ko today, Oo. nandun ngayon, is yung aking tutorial center. Ayan. Kasi nga, Oo. kita mo, Patri, ha? Ang dami ko ng review centers. I have 200 branches all over the country. Wow. Teachers trust us. Yeah. Teachers trust us. Yeah. Di ba ang baba ng literacy ng Pilipino? Correct. Oo. Yung Learning reading gap. ability ng yung reading ability ng mga bata mababa. Alam mo, gumawa ako ng lower level way of tutoring. So kung meron ka lang maliit na pwesto, Yeah. we can convert that to a tutorial hub. Oo. I'll provide you the curriculum, I provide you the training, the teachers, the network, at saka yung special education, maganda dito. Ayun, Alam nyo, Oo. Miss Ricky, yung mga mayroong anak na may special needs. Autism, correct. Oo, SPED. Paano mo tuturuan yan? Oo. Marami kaming teachers na trained sa special education, Oo. licensed for special education. Oo. So, it's really, ang business talaga is filling in the need. May pangangailangan, anong pwede mong i-supply na solusyon sa problemang yon. Correct. Oh. Pero I'm wondering, Carl, ngayon na may krisis na sa gitnang silangan, ang mga tao ba may kakayahan pa rin para bumili? Yung purchasing power natin, ano ang reaction mo? Base po sa mga nagpunta, although sabi mo nga libre yung entrance fee, ay walang entrance fee, libre pumasok. Pero yung kakayahan in terms of turnout, yung mga talaga nag-enlist para kumuha ng franchise, marami ba? At sa tingin mo ba, yung kakayahan ng Pilipino ngayon na gumastos sa mga, hindi naman natin sasabihin na luxury items na like kape, no? Or kape, or pagkain, kuko. o kesa sa magpagawa ng mga kuko. Puro ngayon ba, baka DIY na lang, do it yourself. Your observation. Alam mo, huwag niyong kakalimutan, nung pandemic, maraming pinanganak na entrepreneurs noon. Oh. Marami nung survival entrepreneurs. Okay. Kasi franchising is good during good times, but it's even better during the bad times. Oh. Bakit? Kailangan kung meron kang savings, yung savings mo, you might want to convert that to investment Yeah. na magkakaroon ka ng income. At ang maganda sa franchising, nakaset up na siya Parang magiging passive, magro-roll na lang yan. Kasi nga nandun na yung sistema, nandun na yung experience, andun na yung lahat ng kailangan mo pwede nang i-provide sa'yo ng franchisor mo. So you are doing business by yourself, for yourself, but not by yourself. You know, you're doing business for yourself, but not by yourself. Para kang may mentor na partner na kakampi mo. Oh, ganda, no? Okay, oo. There's more opportunity during a crisis. Okay. Carl, ito Yeah. nga, syempre, di ba, parang iniisip ng iba, lalo na yung talagang nagtitipid sa kanilang budget, di ba? Or talagang ninanamnam nila yung mga pinaghirapan nilang kada piso at sentimo. So, iniisip siguro ng iba, bakit pa ako mag-franchise? Tingnan mo, halimbawa, itong shake na to, halimbawa, yung fruit shake, madali ko naman gawin. Kung bibili lang ako ng osterizer halimbawa sa supermarket, tapos bili ka ng prutas, tapos alam mo yan, gagawin mo lang, mag-YouTube ka, malaman mo naman paano masarap gumawa. At sabi nga sa amin, kung ano yung talagang advantage bukod sa mentorship na yung sinasabi nga ngayon, ano yung pagiging advantage ng halimbawa, kung ako ay magbabayad ng mas kaunti, kasi syempre kahit paano, mas gagastos ako pag maging franchisee ako, di ba? So ano yung makikita mong pros and cons siguro for you, of course, puro pro, ano yung pro ng pagiging franchisee instead na magsimula ako from scratch at iniisip ko naman, madali lang naman maghalimbawa, maglinis ng kuko, ganyan, bibili lang ako dito sa online ng mga pandikit-pandikit. Paliwanag nga sa ating mga taga-subaybay kung bakit mas mabuti na maging franchisee. Kasi yung brand. So, Yung brand, brand lang? Vicky. That's it? No, the brand is, alam mo naman tayo, you buy not the product. You actually buy because of the brand. Because the brand goes with trust. No? Ngayon, halimbawa, ikaw, I'm sure, kakain ka ng fast food, yun naman chicken, meron din chicken sa kanto, di ba? Meron din naman nagluluto ng chicken sa kanto. Pero bakit ka pumunta sa isang fast food? Because of the brand. Ngayon, ang tayo kasi pag crisis, ako hindi ko ini-encourage yung mga tao na kung wala kang pera, mag-loan ka para mag-franchise. I don't encourage that. Unless you are taking
you are ready to take the risk. I mean, kung wala kang ipon, wala kang pang negosyo. Pero alam nyo, hindi ka naman bibili ng isang bagay pag meron ka ng pambili. Ang mahalaga dito, pumunta ka, mangarap ka, mag-isip ka, malay mo, dito mo makita, sabi mo, teka lang, itong balot na to, gourmet balot, marunong di ako magluto nito. Baka nga because of your visit, baka makakita ka ng idea and finally, ikaw na gumawa, ang ending, ikaw yung naging entrepreneur. Wag tayong magmukmok sa krisis. Hanapin natin ang opportunities. At ang opportunities hindi kailangan ngayon. Baka 2 years from now, halimbawa may mag-a-abroad, halimbawa. Ang problema sa nag-a-abroad, wala kang game plan. Kung wala kang game plan, doon ka na talaga tatanda, doon ka na mag-retire. Anong gagawin natin dito? Bago ka umalis, kasama mo yung pamilya mo, pumunta ka dito, sabi mo, magkano tong franchise na to? 100,000. Anak, mag-iipon ako ng 100,000. Kukuha tayo nito 2 years from now or next year. So in other words, we create a plan. Kailangan lang makiliti ang utak natin na kesa negatibo ang bumabalot sa atin, yung positibo na pwede natin gawin, hindi necessarily ngayon, kung hindi sa future. Okay. Yun kasi ang entrepreneurial mindset. Yun, oo. Pero Carl, ito bang mga franchise operators, pare-pareho ba ang kanilang business model? Like for example, let's say food. How much % does the franchisor get from the franchisee? 'Di ba? And paano yung po nun, yung kumbaga yung accounting. So kung kumita ako kunyari gross ko, let's say 100,000 kada buwan sa kakabenta kunyari ng coffee, 'di ba? Magkano riniremit ko sa franchisor? Ano ba yung usual business model, yung setup po? You won't believe it na yung ibang franchise models walang royalty. Ang alam ng madalas royalty. Bakit walang royalty? Kasi ima-mark up na lang nila doon sa source, doon sa kanilang product. Sa commissary. Halimbawa, sabi mo coffee. Kasi kung ikaw, Patpi, ang pupunta sa palengke para bumili ng sarili mong beans at sarili mong recado, mataas yun. Okay. Itong franchisor mo, ang dami niya, bumibili siya by bulk. So nakakamura siya. So ngayon, para kang bumili sa kanya, kumita siya doon, at doon niya na-maintain ang operations niya. Yung iba naman sa ibang bagay. Pero may franchise na mag-charge siya may markup siya ng konti for the use of the brand, ang tawag doon royalty. Magre-range siya ng mga 5% to 15%. Depende sa concept. Depende sa produkto. Sometimes yung serbisyo, halimbawa yung tutorial ko nga kako, wala kaming royalty per student. Meron lang kaming babayaran mo lang yung support and marketing fee mo every month. Halimbawa, nagkaroon ka ng isa. Parang hihingin ko lang ang isang estudyante mo every month. So kung may 100 kang estudyante, akin na yung isa. Yung isang kita. Kasi yung isang yon, isang kita, yung halagang yon, kukunin ko, ibibigay mo sa akin, pero yung suporta ko, pag kailangan mo ng faculty for science, kailangan mo, meron kang tutor na genius. Hindi madaling turuan ng genius. Tatawag ka sa amin, o kailangan ko, di ba ang laki ng network ko ng teachers, we just provide. So, alam mo yun, ang masarap Iba-iba. kasi dito, may kakampi ka, Patpi. Hindi ka nagninegosyo mag-isa. Meron kang helpline. Yes. Di ba? Mahina yung benta ko, anong gagawin ko? May pwede kang takbuhan. Correct, At may magsusuporta sa'yo, meron silang pwedeng ibigay na advice sa iyo or strategy para magtagumpay ka. Kasi alam mo, ang failure ng franchisee ay failure ng franchisor. At ayaw natin nun. So how nice, no? Interesting. So iba-iba pala, no? Hindi pala set, no? Kumbaga, pwede pang may tawaran portion. Depende kung kakilala mo. Di ba? Maayos. Tapos yun nga, maganda, may helpline ka. Tapos yun na nga, meron ka na may structure na. Di ba? May brand awareness na. So, kumbaga, ano na lang, sipag mo na lang. Tsaka, I guess also location, di ba? Yan lang sinasabi pa natin ng mga entrepreneurs. Location. Di ba? You can have the best product, pero kung ikaw naman sa liblib, walang dumadaan doon, useless. So yun. Ako, maraming salamat, Carl. Very interesting. And good luck po, more power. Sabi po ni President Cesar Vallejos, papunta siya, pero wala pa ka pala dyan. Akala niya, nandyan ka sa SMX. Ay, invite mo na lang muna ang ating mga viewers. So please invite them. Sa SMX po, dyan sa may Mall of Asia, nandyan po ang Franchise Asia Philippines Expo
Expo, mahigit po 1,000 na mga concepts ang nandyan. Pag sabi kong concepts, hindi lang po para sa inyong franchising, kundi para sa inyong kilitiin yung inyong creativity para Yun. malay nyo kayo makaisip ng bagong idea na pwede pala ito, pues gagawin ko. Matalino ang Pinoy, creative ang Pinoy. Kailangan lang nating magising na gawing pera yung ating idea. Hindi lang pinag-uusapan, hindi lang pinagkikwentuhan. And franchising proves over the years, through good times and bad, na ito is one of the best business models, not only to make money, but to create jobs, and of course, to create brands Yeah. that we can actually export to the world. Ayun. Thank you very much. Sold. Sold na. ako dyan. Ako, Sige. gagawa ako Salamat. ng patatas kanto. Kaya matagal na yung pangarap pero ako sold. Pupunta ako dyan, Carl. Libre naman. Jollibee, Sige. pupunta kami Oo, dyan. libre naman ang entrance, di ba? Oo. Nako, talagang, Oo. sabi mo nga, kilitiin ang ating imagination, di ba? Para chiching tayo. Jollibee, magpakaliti tayo ngayong weekend kay Carl, Thank you ha? very much, Carl. At Alright. more power. Mabuhay ang Salamat. entrepreneur na Pinoy. Pupunta Ayan. talaga kami dyan. Ayan. So, see you there, Mabuhay ang- Carl. See you, Thank CRV. you. Mabuhay. Okay po. Mabuhay ang Philippine Franchise Association. Yeah, Thank you very mabuhay. much. Si Carl Balita, ang conference chair po ng Franchise Asia Philippines 2026 International Conference. How nice, no, to hear na ganda talagang Filipino brands going global na, no? Nakaka-proud, ano? Pag lalabas Nakaka-proud. ka, no? Kasi yun na nga, Potato Corner, Oo. Jollibee. Oo. That's na talagang your, na talaga, kumbaga, those are the brands that have made it to the global market. Sana diba? madagdagan pa, Madagdagan. Correct. Oras, alas 9:27 na po ng umaga. And speaking po sa ating mga pagkain at saka trading, inilunsad na po ng Department of Trade and Industry o DTI ang 2026 Bagong Pilipinas National Food Fair. Samantala yung city, tampok ang micro, small, and medium enterprises. So yung tinatawag po nating MSMEs. Sa sektor po naman ng pagkain mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi until now, Pat Pino, it's National Food Month. Ayun. So balita ko, nakapagtala ng kabuuang benta na umabot sa 125.6 million pesos. Ito, ilang araw lang to, ha? Wow. Marami talaga pumunta. Kasama na po ako. Kaya para malaman nyo bakit hindi nyo dapat ito palagpasin na ang ganitong event sa susunod na taon, panoorin nyo po to. Good morning mga taga-ASPN at mas good morning po para sa mga foodies natin taga-subaybay dahil hulaan nyo kung nasan ako. Taran! Nandito po tayo sa National Food Fair ng DTI where we're gonna see over 300 merchants na bumubuo po sa 90% or almost 100% na nga ng ating ekonomiya dahil po sa kanilang pagbebenta ng mga abot-kayang pagkain na hindi naman mapapahiya pag dinala natin abroad. Kaya tara na, samahan niyo po ako habang tayo ay mag-food trip ngayong umagang ito. Ngayong taon, mahigit 300 MSMEs mula sa iba't ibang rehiyon ang nagdala ng kanilang mahuhusay na produkto mula sa mga tradisyonal na delicacies hanggang sa mga makabagong pagkain. Isang makulay na selebrasyon ng kultura, talento at negosyo. Sobrang daming pagpipilian kaya naman sinubukan din natin ang ilang produkto at syempre, hindi mawawala ang konting tawaran. Wala kayong free taste test? Ano to? Ano ba to? Ah, puto. Puto! Saan po siya gawa? Sa Ilocos Store ka po. Ilocano kayo? Ayahan? Mga lang na kumati discount. Ah, okay. But wait! Ito yung iniinom ko tuwing umaga at gabi. Ito lang actually yung healthy ko yata na iniinom kasi puro kape ako. Yan. So ito po ay salapat. Ako ay talagang fan ng salapat. So, isa tayo sa ginger tea. Yes, ma'am. Ginger na po. Ay, gusto ko rin ng lemon dahil nga mahina ako uminom ng tubig. Nilalagyan ko ng lemon. Thank you very much. Thank you. O, di ba? May freebies pa. Thank you. Thank you so much. O, di ba ang saya nakatutuwang pumasyal dito sa DTI Food Fair. Hindi ka lang marami ang mabibili, marami rin free taste and freebies. At syempre, kasama po natin ang kinatawan ng Department of Trade and Industry, si Sir M. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. So, kwentuhan niyo lang po kami, paano po nagkaroon ng food fair? Taunan po ba itong ginagawa? Yes, ang DTI National Food Fair, it's an annual event ginagawa ng DTI para sa mga MSMEs. It's a main marketing platform. So we have different flagship events every year. So this one is dedicated for the food sector.
So right now, we are featuring more than 335 MSMEs from Luzon, Visayas, and Mindanao. So nagsama-sama sila dito, and they're bringing their best products from yesterday until Sunday, April 12. Hindi naman pala mahirap sumali sa food fair ng DTI, kaya sa susunod na food fair, sana ay marami pa ang sumali. Alam naman po natin, sir, no, na ang mga Pinoy ay likas na mga foodie, di ba? From Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero para po magkaroon ng isang negosyo, medyo po mahirap yata ngayong panahon kasi nga may krisis po tayo sa gitnang silangan. Tumataas po yung mga presyo ng mga costs, no, ng pagpapagawa. Ano po yung assistance na maibibigay po ng DTI, especially po ngayon na halimbawa nahihirapan po ang ating mga MSMEs na magtaguyod ng kanyang negosyo? Well, lalo na sa panahon ngayon, we highly encourage talaga yung mga MSMEs na maging masigasig sa pag-start ng business. So, ang negosyo centers naman natin sa iba't ibang barangay at iba't ibang municipalities, city halls, always available to help our aspiring entrepreneurs. And then from there, we will see, tuturuan natin sila ano bang business yung kanilang gusto, ano bang raw material yung available sa kanilang environment. And then, from there, kapag kumbinsido na sila mag-start ng kanilang business, malalaman natin kung anong track ba yung gusto nila, whether services or pag-produce ng ganitong product. And then, we have different financial institutions. Naku, ayan, marami pong interesado dyan. Lalo na yung aming macaroni queen na si Joymin na nasa studio. Paano po mag-apply ng financial assistance po mula sa DTI? Yung ating mga negosyo centers, meron siyang definitely collaboration sa Small Business Corporation. So, this is an attached agency ng DTI. At tutulungan niya kayo i-assess ang inyong business kung ano ba yung capacity ng inyong negosyo para makakuha ng loan. At kakahapon announce ni secretary natin na maraming loans for MSMEs na walang collateral na kailangan. At very flexible ang payment, especially for our MSMEs. Ayan naman pala. So, kung tumulang po, no, sa mga... Yes, negosyo centers natin. At nandyan po yan sa DTI website natin. Yes. And ako, talaga naman, like ko po sinasabi, ang mga produktong Pilipino, may pagmamalaki po natin worldwide yan. Kaya po makipagsabayan. Patunay lang na kayang makipagsabayan ng pagkain Pinoy sa buong mundo sa kalidad, sa lasa at sa puso. Kaya huwag palampasin, tikman, tuklasin at suportahan ang sariling atin. Oras! Alas 9:32. Sabi ko nga, di ba? Tingnan mo, katatapos na natin kay Carbalita. Ngayon, DTI naman. Diba? They go hand in hand, di ba? They work together. So talagang, maghanap kayo over the weekend, magmuni-muni kayo. Kung may panahon kayo, bumisita nga kayo dyan sa franchise sa expo na yan para po to get ideas, di ba? You can always start small. You don't have to always, think big, but start small. Tsaka altay-rap lang ha, kasi huwag natin kalimutan, yung mga gusto mag-franchise, Yeah. ang DTI din, merong assistance. Yes. So, halimbawa po, may makita kayo dyan sa SMX ba? Diba? Sa SMX na negosyo. Aba, ipunta po kayo sa DTI website. Yes. Then pwede po kayo mag-apply ng loan. Up to 20 million pesos. Yes, di ba yan yung Small Business Corp, di ba? Yun nga yung nagbibigay. Kanina binalita natin for the transport group, di ba? Para mag-convert na sa mga e-vehicles. Pwede sila mamigay from 1.5 to 2 million pesos para nga yung bumili na sila ng jeep, e-jeep, or whatever, yung mga tricycle, basta Ang dami naka-discount ngayon, electrified. Papi. Na mga nakikita ko sa Facebook. Talaga? Yung mga electric vehicles? Mga electric vehicles na talaga. Makabili nga ng 10. Oras! Alas 9:33, September po ng umaga. Sa aming pababalik ako, makakausap naman po natin si Attorney Sal Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 9:36 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At ang oras muli, alas 9:36 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom si Attorney Sal Panelo, ang dating Chief Presidential Legal Counsel po sa administrasyon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang umaga po, Attorney Sal. Welcome back po sa ASPN. Good morning, attorney. Good morning. Good morning po sa inyong dalawa. Okay,
Attorney Sal, ito, syempre, kami po ay tumawag para po kunin po ang inyong reaksyon dito po sa linabas na po no, ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na confirmed na, tuloy-tuloy na po ang paglilitis po laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Your thoughts po? Well, alam po ninyo, hindi katakataka yun. Inaasahan natin yung katunayan nung huling araw ng confirmation of charges sa The Hague. Ako'y tinanong kung anong sa tingin ko ang mangyayari, anong magiging desisyon. At klaro na sagot ko. Ang sabi ko pong ganito, batay sa ebidensya na ibinigay ng prosecution, walang hukuman na hindi magdi-dismiss sa mga demanda kay Presidente Duterte. Kaya lang kako, dito sa ICC, meron mga external considerations. And ang sabi ko, most likely, yun ang kukonsider nila. Kasi number one, pumasok sila, hinawakan nila ang kaso kahit na absolutely wala silang jurisdiction. At matagal na po natin pinaliwanag yan kung bakit. Yeah. Number one, yung Rome Statute na lumikas sa kanila ay hindi yun na-enforce kasi hindi na ilabas sa Official Gazette. At sa ngayon sa Kodigo Civil, pag hindi mo inilabas sa Official Gazette yan, walang halaga yan. No force in effect. In fact, the Supreme Court in the Tubera case, sinabi rin yan. Pangalawa, kung walang jurisdiction sila dahil yung batas na lumikas sa kanila wala namang kapangyarihan dito sa ating bansa, tayo ay umaklas na. So yun lang, assuming na nagkaroon, meron, pero umaklas na tayo, dapat wala na. Wala. Pero pinagpipilitan pa rin nila na meron silang jurisdiction. Bago. Dahil daw nangyari yon nung miyembro pa tayo. Pero alam po ninyo, mali po yung katwiran na yun sapagkat lahat ng mga miyembrong estado ng ICC, hindi ka basta makakapasok kasi meron silang sinusundang prinsipyo. Yung principle of complementarity. Papasok lang sila kung madidetermina nila na number one, merong walang kakayahan ang gobyerno o ang bansa na usigin yung mga nagkamit ng criminal against humanity. Opo. At kung meron namang kakayahan, hindi nila ginagawa. Masyado namang obvious din, paulit-ulit na natin sinasabi, napakalusog ng sistema legal natin. So hindi dapat sila makapasok. Pero pinilit pa rin nila. Sabi natin, umalis na nga kami. Wala na nga kayong karapatan dahil malusog kami. Pumasok pa rin kami. Umalis na kami. Sagot na naman sa atin, hindi, nag-imbestiga kami. Nag-imbestiga nga kayo, pero nag-imbestiga kayo 2 taon makalipas na kami makaalis after the effectivity. So kahit saan nyo tingnan, walang jurisdiction. So, di number one yung argumento na wala silang jurisdiction. Number two, ngayon, yung pong issue ng jurisdiction, question ng depensa ng mga abogado ni Presidente Duterte. Ano ang ginawa nila? Dininay nila. Pero nag-appeal. Hindi ba dapat pag-appeal, kailangan huwag kang gagawa ng anumang bagay na kokontra sa magiging desisyon. Kasi kung nagdesisyon ng wala kang jurisdiction, pero itinuloy mo pa rin, di sayang lang lahat ng pagod, pera, at panahon. Tinuloy pa rin nila, kahit na walang jurisdiction. Kaya sabi ko, considering that they proceeded with this confirmation of charges, despite the fact that the issue of jurisdiction has not been finally settled, sigurado yan. Iko-confirm nila ang charges. Yun nga ang nangyayari. So like you said nga, no, you were not surprised by this decision. So ano po ngayon ang magiging next step po? I mean, I don't know if you and Attorney Kaufman are you still helping po in the defense po of former President Duterte? Meron pa bang meron pa bang legal remedy? Pwede pa ba i-apela? Pwede, yun yung sa jurisdiction, hindi na pwedeng i-appeal yun. Okay. Pero itong confirmation of charges, pwede pa nilang i-appeal. So yun ang magiging next step nila, i-appeal nila. Pero andun ako dyan, tuloy-tuloy na rin. Tuloy-tuloy na Magta-trial yan, sigurado. Kasi sabi ko nga ako they have already prejudged the case. Kasi alam niyo po, yung jurisdiction napakahalaga noon. Hindi ka maaaring pumasok sa isang bagay na wala kang kapangyarihan na manghimasok. Wala the fact na pumasok ka kahit na wala, ibig sabihin tuloy-tuloy na yan. Prejudge mo lang ang kaso. Okay.
Ito nga po, attorney, di ba, nasabi po nila na ang dating Pangulo po ay isang indirect co-perpetrator. Ibig sabihin, hindi po siya talaga yung gumawa, pero meron po siyang kaugnayan dito. Pero nung sinaliksik ko po, sa kaso po ni German Katanga, meron po sila talaga ni-require na talaga meron siyang hawak, kumbaga, sa criminal apparatus kung tawagin nga, di ba? Nasaan level po ng ganitong pagpapatunay yung kaso naman po ng ating former president? Wala ho dahil gaya ng sinabi ko, yung ebidensya ng prosecution ay batay sa espekulasyon, batay sa hearsay, double hearsay, batay sa kanyang mga rhetorics na papatayin. Pero palagi naman yung sinasabi, kasi ang dapat kong tingnan nila kung ano yung policy ng gobyerno. Ang policy ni Presidente Duterte, nung una siyang magsalita sa SONA, State of the Nation Address, napakaliwanag naman Sabi niya, kayo mga pulis, susuportahan ko kayo, basta in line of your duty. Pero, napakaklaro, if you abuse your authority, there will be hell to pay. Hindi po pwede yun. Paulit-ulit niya na rin sinabi. Sabi yun ng hindi. Sabi ng ICC, hindi, lang yun. Kasama din dun yung mga threat niya, mga pagpatay. Kita niyo yan. Threat lang yun Nagbabanta ka lang, tinatakot mo lang. Wala ko silang ebidensya na inutos niya na patayin ng mga kriminal. The reverse is true. Pero wala sabi ko na, foregone conclusion na nga Pre-negligence na nila. Speaking of yun na nga, mga co-perpetrators, lumabas na rin po yung pangalan po ni Senator Bato at saka ni Senator Bongo. Pero sinabi naman I haven't read the decision, pero batay dun sa isang news article na nabasa ko kanina, parang sinasabi dun sa news article, siguro quoting from the decision, na hindi porket nabanggit yung mga yon, automatic na guilty na rin sila. You have to prove also their participation. So, kumbaga, for now, parang wala naman pong banta na sila rin po ay kailangan ipadala sa The Hague. Sa ngayon, wala naman. Hindi naman nila kinukumpirma na mayroong warrant of arrest. Nakakalimutan ko punta rin sa inyo, attorney, no? Speaking of Senator Bato de la Rosa, kung kayo po ay hihingan niya po ng advice, would you advise him already to go back to the Senate? Kasi medyo malaking issue rin po yung hindi niya pagpasok. Hindi, ang issue lang naman sa Senado, sabi nila, dapat wala kang sahod. No work, no Kasi pay. no work, no pay. So, Pero, teka mo na, following the principle of no work, no pay, ang sagot ko po dyan noon pa, sabi ko, ang tanong ko muna, nagtatrabaho ba ang opisina niya? Si Bato ba kahit nawala dyan, nag-file ng resolution, meron ba siya mga panukalang batas, o inimbestiga nila, meron daw, hindi ibig sabihin nagtatrabaho, so may work, kaya may pay. Hindi, it's not true na no work, no pay. Do you think po ba at this point po, meron na pong may talagang threat po kina Senator Bato? At saka Senator Bongo, na sila naman ang isusunod. Kasi ito, kumbaga, parang president na to ng alam mo yan, pag-aresto, no? Na wala naman supposedly jurisdiction, ano? Pero since nangyari na po, meron po bang totoong bantana ngayon sa kanila kailang kinakatakot? Ang nagsasabi ho na merong warrant of arrest si Remulla mismo Paano? Di siyempre maniniwala naman yung biktima ng balitang yan. Bakit naman siya lalabas para lang siya kalagkarin sa The Hague? Hindi po ba? Pero Attorney Sal, ito I don't know rin kung kaya nyo itong sagutin. Kasi nga, bigla pong nawala na po yung balita tungkol po kay Rohina Garma. May mga haka-haka noon, di ba, na nakabalik siya, di ba? Ilang buwan rin po siya na-detinis sa Amerika, tapos nakabalik dito ng Pilipinas, tapos umalis papuntang Malaysia. At may mga balita noon, napupunta na siya sa The Hague, siya daw ang magiging star witness po, laban po kay dating Presidente Duterte. Kasi siya po yung umamin siya nagsabi na nagkaroon po ng quota, na merong mga kumbaga sa kapalit na may ipapatay ka, may 20,000 na parang mga incentive, parang may cash reward. Do you know the whereabouts of Rohina Garma, Attorney Sal? Hindi ko alam kung nasaan siya. Pero alam naman natin na yun talagang
puwersa lang siya na magsalita ng mga ganon. Tinakot siya. Kaya nakita naman yun, nung siya ay nag-testify, umiiyak siya. Oo. Kumbaga, labag sa kanyang kalooban. Kaya ako, ang duda ko, kung yan ipipuwersa nila pumunta sa Hague, palagay ko, bibigay yan at sasabihin niya yung totoo. Kumpiyansa po kayo na masasabi Tingin niyo. ko. Oo. Okay. Knowing her, Yeah. dahil kilala ko siya, no? Dahil nagkasama kami sa trabaho. Oo. Okay. Pero attorney, di ba, medyo spin naman. Di ba, meron pa rin pong mga kasong hinawakan ng ICC na hindi naman po natuloy sa conviction dahil sa kakulangan nga ng ebidensya. Pero sa inyong pong pananaw ba, talagang wala na pong pag-asa po na hindi po matuloy sa isang conviction ang kaso po ng dating Pangulo? Meron din ang mga absuelto, pero gaya ng binigay ko sa inyo kanina, yung aking analysis na the fact alone that they force themselves into assuming jurisdiction over something that it has absolutely no jurisdiction. And despite the fact that the question of jurisdiction has been raised to them, they still proceeded without finally settling that issue. Plus, eto pa, meron pang mga konsiderasyon sa ngayon, ang nililitis lang nila kay Presidente Duterte. Presently, under question ang kanilang existence dahil sa kanilang bias against the black race. Wala silang puti na pinaprosecute. Because of that, may mga bansa na nag-withdraw. Plus, yung Amerika, na malaki ang contribution sa kanila, inalis na rin yung contribution nila. Hindi lamang yan, pati yung mga judges, freeze nila mga assets. Kung madali sabi, talagang no choice sila kundi tuluyan si Presidente Duterte to justify its questionable existence. You think po this will open doors for them, halimbawa para usigin naman po yung halimbawa dito po sa Asia? Kasi sa pagkakaalam ko po, wala pa po sila nako-convict na leader o personalidad mula po sa Asia? Wala nga nako-convict. Pero gaya na sinabi ko yun ang mga konsiderasyon na magpa-factor sa pagtutuloy ng trial. Sa tingin ko tuloy-tuloy na yan. Kaya nga sabi ko, nung ako'y nasa daig, nung ako'y tinanong, ano sa tingin mo remedyo? Mukhang kung pre-judge na. Sabi ko, iniisip ko, on a thought, sabi ko, punta kaya sa United Nations. Kasi, kung siguro mapakiusapan natin o makumbinsi natin ang maraming bansa, kagaya ng sinabi ng isang Hapon, na talagang nilabag ninyo ang karapatan ni Presidente Duterte. Baka naman, if there is a collective condemnation of the unlawful intrusion of the assault on the sovereignty of this country and violation of the fundamental rights of the accused Duterte, baka naman sakaling yung collective condemnation umatras ang ICC. Yun lang ako nakikita. So yun na nakikita nyo na lang pong legal remedy. Kasi po, Attorney Sal, ito po, mahigit isang taon na po si former President Duterte na sa The Hague. Sabihin natin, nagkaroon po ng panibagong desisyon at mapawalang bisa po siya. Paano po yun babawiin po yung mga oras po na that he spent in jail? Is there some sort of ang tawag doon? Ano ba yung tawag doon? Reparation. Reparation? Meron bang, pwede ba siyang magdemanda na kinuha niyo ako illegal, tapos nakakulong ako higit isang taon? Pwede ba siyang mag-file ng charges po, laban rin po sa The Hague, sa ICC? Pwede, pero hindi lang ang dahil. Dapat ang i-demand lang ang gobyerno. Kaya nga meron pang isang remedyo dyan sa kanya. Yung nung petition for a writ of habeas corpus na inihain namin sa Korte Suprema, naghihintay na lang kami ng desisyon noon. Sapagkat sinasabi namin doon sa petition, illegal ang ginawa ng mga opisyalis ng gobyerno ito. Kaya meron kayong jurisdiction over them, hindi over The Hague International Criminal Court. Dahil gumawa sila ng kalapastanganan at paglabag sa batas, utusan ninyo ang gobyerno ito na ibalik si Presidente Duterte. And they can do that. Kasi nag-cite din kami ng jurisprudence. Ang ginawa nila kay Tebes. Si Tebes, may extradition treaty tayo, natalo tayo. Pero nagawa nilang para na ibalik. Si President Trump, hindi ba meron siyang mamamayan ng El Salvador na dineport. Pero sabi ng Korte Suprema, mali ang ginawa mo, wala kang due process. Hindi mo pinagbigyan ng dinggin
Kung meron kang karapatan, kapangyarihan na i-deport yan, ibalik mo yan. Binalik ko ni Trump. So madali sabi, pwede pala lahat yan. Kaya yan sabi ko namin sa Korte Suprema na ideklarang illegal ang ginawa ng mga opisyalis ng gobyerno sa pag-aresto, detini at pag-kidnap at pagpatapon sa The Hague. And at the same time, compel them to facilitate the return of President Duterte to the Philippines. Ay, sabi nga, di ba, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Parang ganun. Kasi nga yung sinasabi mong may paraan, meron na nga paraan, nakita na nga Dalawa na nga example eh. Okay. Ito po, ang tanong ko naman po ngayon, dahil nga nabanggit nyo na talagang parang wala nang pag-asa dahil may bias na nga kumbaga at talagang ang gusto talaga nila is conviction regardless if they have evidences or not. Nabanggit niyo po kanina, bakit pumunta po kayo ng United Nations, no? So ang tanong ko po, sa mga ganito po bang international bodies, wala po ba tayong makukuha na, kumbaga, third party or independent audit para rin po ma-balance po, ma-check and balance po sila? Yun nga sinasabi ko, kung may makumbinsi kang mga maraming bansa nagkukondena, ay di ang United Nations will do something about it. So only the United Nations now? Especially because the president is a Japanese and the one that apparently is spearheading yung movement to condemn the action of the ICC is also a Japanese. O, di ba? Kung ikaw naman hapon, itong kababayan ko, mukhang baka may katwiran to. Ano kaya? O, di ba? Papakinggan mo. Tapos kung dumami pa, baka magbago ang ihip ng hangin. Oo. Attorney Sal, kamusta po ang kalagayan po ng ating dating Pangulo? Kayo po ay galing lang The Hague. Nakausap nyo ba? Nakita nyo ba? How is he? Kasi more than 1 year na, no? Talagang we haven't seen his shadow. We have not heard his voice. We have not, maybe you can give us po an update on the former president. Gaya na ho ng sinabi namin, kami mga abogado nagpunta ron, hindi ho kami pinayagan na bisitahin siya. So wala kaming way. So kami ho nagre-rely na lang doon sa sinasabi ng mga anak. Sinasabi naman ng mga anak, nung mga nakarang buwan, pumayat siya ng pumayat. Umina. Pero lately parang, mahina pa rin, pero spirit is good, but the body is weak. But like the children, when they visit him, nakakapag-picture ba sila? May napakita ba sila? Hindi, bawal pati mo yun. picture. Oo. Bawal. Yung pagkain po, paano yung pagkain? Kasi, syempre, nakakakain pa siya ng kanin. Yung favorite niya dati, nalala ko, fried tilapia at saka munggo. Paano po yun? Ayan ang hindi ko alam. Ang balita ko noon, parang merong special dish for him. I don't know kung totoo yun. But alam po ninyo, sa sitwasyon na ganyan, kahit na hindi kayo kumakain ng European food, pag gutom kayo, kakain kayo. Sa bagay, no choice. Pero hanggang ngayon pa, Attorney Sal, mag-isa pa rin siya doon. May kasama na ho ba siya? Ang alam ko, meron daw isang hinuli. Ewan ko kung na-release na yun. Kaya pwedeng dalawa lang sila doon. So, pero hindi na, malayo naman nung sila. Hindi naman sila nakikita. Para siya naka-solitary confinement At saka si Presidente Duterte daw, he'd rather stay in his room, read, watch TV. So parang solitary confinement nga, sabi nga ni Ricky, ganun pa talaga. Nakakausap lang na yun siguro yung mga gwardya kung wala doon yung mga anak niya. Siguro, ganun na nga. Siguro ako isang katanungan na lang po, di ba? Dahil I'm sure you're aware po, yung sa nangyayari po kay VP Sara. Sa tingin niyo po, itong confirmation of charges po, or yung talagang nangyari po dito sa kaso ni former President, paano po nito maapektuhan po yung political landscape naman po dito sa atin sa Pilipinas? Unang-una, wala ho. Regardless of what happened to the President, although kasama yan sa kanilang strategy na siraan ng magama. Yan ang nangyayari dyan sa House of Representatives, Committee on Justice. Moro-moro lang ho yan. Pareho yan ng ICC, na-prejudge na nila yan. Kasi yung mga galaw nila, puro contradiction. Sasabihin nila sufficient and foreign substance, pero nag-hearing sila. Sasabihin nila, mini-trial. Nung nabanata sila, ginawa ng preliminary investigation. Pero yung preliminary investigation, determination lang of probable cause. Pero ang ginawa nila, nagsupina sila left and right. Sa piskal, hindi ko ginagawa yon. Gagawin mo lang yon kung hinihingi ng complainant. Kahit, tingnan nyo si Madriaga, nobody from the complainant side asked for the
subpoena ad testificandum of this man. Pero kinuha nila. Ngayon, ang daming katakot-takot na subpoena. But gusto ko mag-focus kasi may tumawag po sa akin isang kabiyak na malaking tao. Ang sabi niya po sa akin, sabi niya, Sexal, I was in, may binanggit siyang mall, parang regular sila nakikita ng mga wives of former government officials, mga wealthy people, na mga Duterte. Abay, sabi niya, yung sinasabi ng AMLAC, ay mukhang naniniwala lahat ng mga tao na roon na totoo. Kasi binabalidate nila. So, I was forced to go on the show kahapon na in-explain ko. Hindi yung totoo. Totoo na ang AMLAC po ay yung sinabi nila na may pera. Totoo yun. Pero ang hindi nila pinapaliwanag kasi merong inside story dyan. Yung director ng AMLAC may pinagagawang kalokohan sa kanya. Ay hindi niya kung masikmura, kaya pinalitan siya. Madaling sabi, may bago. Okay. Ngayon, ano ho ba ang kamalian? Sinasabing bilyon-bilyon ang pera ng bawat isa. Alam niyo po, tanongin niyo yung bangko, anong trabaho ng AMLAC? If you deposit $500,000, more than, pag na-reach mo yung threshold, automatic minomonitor nila yung galaw. Yes. Yung tinatawag na cash flow. Cash flow, inflow. Outflow. Stricto sa bangko, Ito, pag nag-deposit ka ng 10 million to your account, di nandun na ho yun, di nandun na. Nakalagay na doon yung transaction mo, 10 million. Pag yun i-deposit mo, may 10 million ka na naman. Yes. Nako, attorney. Di 20 million na sa record. Pag yun ay nag-mature in 6 months, another na yan. May kasama correct. ng ano. Pag ibinalik mo yan sa account mo, syempre ibinabalik sa account mo, another transaction yun. So yung 10 million mo, times 4, magkano na? 40 million. Pero 10 million na pag pala ibinalik mo, pag yun, inulit-ulit mo the same process, in 1 year, may 80 million ka na. Ang sinasabi nila, mula pa ng 2021 ba, sinabi nila, parang lumalabas ang gap is 2 dekada. Talaga magkakaroon ka nga ng bilyon. Ganun kadaming Kasi pera. ina-add nila, hindi nila pinaliliwanag yan. At ito namang mga kongresista, hindi naman nila tinatanong, teka muna, hindi ba? Yan ang problema. Sige po, nako, Attorney Sal, that's all the time we have, pero very interesting. Kapag ikaw talagang kausap namin, ang dami po natin na natatalakay, pati ngayon AMLAC. Pero babalik kayo, kasi kayo po talagang may inside story lang at inside info po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po, Attorney Sal. Happy weekend po sa inyo. Happy weekend, Attorney. Salamat po sa inyo. Happy Ayan po, weekend. si Attorney Sal Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel. At ang oras, alas 9:59 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag tayo. Matiisin at inuunan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan nating alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, malakas po na katawan ay mahalaga upang patuloy tayong makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At kailangan na natin magpaalam. At happy birthday lang kay Emerson Baclig Supnet mula sa Apari Cagayan. At tandaan po na dito, kailangan pa Happy yan. birthday rin po sa ating EBC Canteen CEO na si Chit Operating Officer. Ang nagbebenta po ng Chit, si Ate Aida Rivera Cabilio. Happy birthday po dyan sa canteen. At happy birthday rin po kina Brother Jonathan Iliscupides at sa kanyang anak na si Julien Iliscupides ng Meadowlark, Edmonton, Canada. Kaya nga, happy viewing na rin kay George Supnet mula sa Apari Cagayan. At happy weekend! Happy weekend! At tandaan po
na dito sa ESPN, mahalagang inyong palagay, mahalagang bahagi yan ang paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyu na papanahon, parti po kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay ay hindi patagalan kung hindi pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan lang natin ang ating mga problema, mag-food trip tayo na masarap, gumala at gumawa pa tayo ng masasayang alaala at patuloy pa rin po tayong manalangin. At susunod na po ang Kada Umaga Girls! See you po. Happy weekend tonight po, 9:30 in the evening. Mata ng Agra International dito lamang sa Net 25. Happy weekend, Pat. Happy weekend! See you See you everybody on Monday. Ingat! Ang sigaw ng Pinoy Nation.